Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, nagsimula na rin si Taiga ng kanyang sariling pagsasanay. Ang mga miyembro ng Generation of Miracles ay nagpatuloy na rin sa kanilang pagsasanay. Ang bawat isa sa kanila ay nagbago at itinutulak ang kanilang sarili ng mas mahirap kaysa dati. Lahat sila ay lumakas, at ngayon ay handa na sila para sa paparating na paligsahan. Si Ryota, Akashi, Aomin, Midorima, at Murasakibara, handa na silang lima na harapin ang isa't isa. Ang Winter Cup ay nakakaakit ng mas maraming atensyon. Lumalaki ang sukat nito, at ngayon ang prestihiyo ng pagkapanalo nito ay maaaring malampasan pa ang sa Summer Tournament. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagbubukas ng Winter Cup. Ang lahat ng mga kalahok na paaralan ay nagtipon, naghanda para sa isang kapanapanabik at dramatikong panahon. Nagalit pa rin si Rico na hindi pa rin bumabalik si Taiga para sumali sa team. Iniisip ng iba na baka malate siya dahil sa pagkakaiba ng time zone. Hinikayat ni Hyuga ang lahat na huwag matakot, kahit na siya mismo ay nakakaramdam ng kaba sa loob. Nakatanggap ng mensahe si Kuroko at hiniling na lumabas sandali. Ayaw ni Rico na may gumagala sa oras na tulad nito, ngunit ipinaliwanag ni Kuroko na pinatawag siya, makikipagkita siya kay Akashi. Pinayagan siya ni Rico sa kondisyon na bumalik siya bago ang laban. Si Furihata ang naatasang sumama sa kanya. Ang Generation of Miracles ay nagtipon lahat bilang tugon sa patawag ng kanilang kapitan. Natigilan si Furihata sa nakita, hindi maintindihan kung bakit nagsama-sama ang lahat ng halimaw na ito. Kahit na nag-uusap sila sa isa't isa, tense ang atmosphere. Maya-maya, dumating si Akashi, humihingi ng paumanhin sa pagiging late. Iyon ang unang pagkakataon na makilala ni Furihata ang kapitan ng Generation of Miracles. Natutuwa si Akashi na makitang muli ang lahat, bagamat hindi niya inaasahan na muli silang magsasama sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Gayunpaman, tinukoy niya si Furihata bilang isang tagalabas at hiniling na pabayaan niya silang magsalita ng pribado. Nais sumunod ni Furihata, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Biglang sumulpot si Taiga, malinaw na wala sa magandang mood. Hindi niya gustong tretuhin ang kanyang koponan bilang mga tagalabas. Binati ni Taiga si Akashi, na nagsasabing isang karangalan ang makilala siya. Hiniram ni Akashi ang gunting ni Midorima, sinabing mayroon siyang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Pagkatapos, nakakagulat, ginamit niya ang mga ito para salakayin si Taiga. Walang inaasahan na iyon. Hindi akalain ni Akashi na makakaiwas si Taiga, ngunit dahil ginawa niya ito, sinabi ni Akashi na hahayaan niya ito sa pagkakataong ito. Pero sa susunod, kapag nagbigay siya ng utos, dapat itong sundin. Para kay Akashi, tagumpay ang lahat. Ang nagwagi ay ganap na kinikilala. Ang talo ay ganap na tinatanggihan. Siya ay nagpagupit ng kanyang sariling buhok, na nagpahayag ng kanyang pasya na manalo at hindi nagpapakita ng awa sa sinumang sumasalungat sa kanya. Umalis siya, sinabing sapat na ang araw na ito. Inis na inis si Aomin na pagkatapos magtipon ng lahat ay walang nangyari. Siya ay dumating upang kumpirmahin ang isang bagay, ngunit pagkatapos makita ang mga mukha ng lahat, natanto na hindi ito kinakailangan. Ipinaalala niya sa kanila ang pangako nilang lahat, at binanggit na oras na silang magkita sa court. Itinakda ang unang laban, haharapin ng Siren ang Tuho Academy. Ang kapaligiran sa stadium ay dekoryente, na maraming tagahanga ang dumalo. Inakala ng ilang miyembro ng Siren na sumikat na ang kanilang koponan, ngunit sinabi sa kanila ni Kiyoshi na naroon talaga ang mga tao upang i-cheer ang kanilang kalaban. Oo naman, nang lumitaw ang Tuho Academy, sumabog ang mga hiyawan. Lahat ay sabik na makita si Aomin sa pagkilos. Ang iba pang miyembro ng Tuho ay kilala rin. Nagulat si Rico nang makita ang kanyang koponan na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng takot. Oras na ng laro, at kinilala ni Rico na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang koponan na nakatutok. Lumapit si Taiga para batiin si Aomin. Parehong handang humarap. Sumama din sa kanila si Kuroko, inaalala ang mga alaala nila ni Aomin, at lahat ng pinagdaanan niya kasama si Taiga. Sa pagkakataong ito, nangako siyang hindi na siya magpapatalo kay Aomin. Handa na rin si Aomin na ayusin ang mga bagay-bagay.
Nagpasalamat ang magkabilang koponan sa laban. Nakipagkamay ang dalawang kapitan. Nakapwesto na ang lahat. Kararating lang ng tatay ni Rico sa stadium, sabik na makita kung hanggang saan ang mararating ng team. Lumalabas na ang coach ng Tuho Academy ay isang matandang kakilala niya, na bahagyang nagpapaliwanag kung bakit napakalakas ng koponan. Pamilyar din ang taong nakaupo sa tabi niya, ito ang coach ng Shutoko. Tinanong niya kung bakit dumating ang ama ni Rico, at medyo nagulat nang malaman na sinanay niya ang siren sa loob ng isang buwan. Ngunit nagtiwala siya sa kanyang anak na babae na humawak ng mga bagay-bagay. Ipinasa ang bola, nag-pose ang siren at naglunsad ng mabilis na opensiba. Naalala ng lahat ang mga tagubilin ni Rico bago ang laban. Napakahigpit ng depensa ng Tuo. Inakala ng siren na minamaliit sila, ngunit sinabi ni Imayoshi na talagang ilalabas nila ang lahat. Nabawi ng Tuo ang pag-aari. Sa isang dula na parang isang standard shot, kumilos si Hyuga upang ipagtanggol. Ngunit hindi ito isang shot, lumipad si Aomin at ibinaon ang bola sa himpapawid. Isa itong alley-oop. Tinuya ni Aomin si Taiga dahil sa pagiging mabagal. Humingi ng paumanhin si Imayoshi ng maaga, sinabing kukunin nila ang mga unang puntos. Inamin ni Rico na ang kanilang koponan ay ganap na nabasa, ngunit ngayon ay oras na upang i-activate ang ikalawang diskarte sa pag-atake ni Kuroko. Handa nang humarap si Aomin kay Kuroko. Agad niyang nakilala ang galaw ay ang Ignite Pass. Ngunit itinuwid siya ni Kuroko, sinabing mayroong kaunting pagkakaiba, ito ay ang Ignite Pass Kai. Idineklara ni Aomin na haharangin niya ang pasa ni Kuroko, ngunit nagpakawala si Kuroko ng isang mind-blowing pass, ang bola na parang isang cannonball. Hindi na napigilan ni Aomin. Sinalo ni Kiyoshi ang bola at handa ng i-slam ito, ngunit hindi siya pinayagan ng kalaban na maka-score ng ganoon kadali. Sa gulat ng lahat, pinasa ni Kiyoshi ang bola ng paatras, si Taiga ang nakapuntos. Opisyal na nakabawi ang siren ng matagumpay na puntos. Ang pasa ni Kuroko ay agad na naging paksa ng talakayan. Sinuri ito ni Midorima, sinabing ang bola ay umiikot na parang bala, na nagpapataas ng lakas ng pagtusok nito. Inilapat ni Kuroko ang umiikot na galaw na iyon sa pakikipag-ugnay sa bola, na nagpapataas ng lakas ng pagkalat. Natagpuan ni Aomin ang kanyang sarili na nasisiyahang makipaglaro muli kay Kuroko. Nagpatuloy ang laban. Nagpasya si Imayoshi na oras na para magseryoso, at nakapuntos sila kaagad pagkatapos. Napansin ni Coach Cage Tora na sinasamantala ng kalabang koponan ang kahinaan ng height ni Kuroko. Inamin niya na totoong fox si Imayoshi. Muling tumalbog ang bola at bumalik sa Tuo, na umiskor ng isa pang puntos. Mahusay na ginampanan ni Sakurai ang kanyang papel sa ngayon. Sumang-ayon ang mga manunood, ang Tuo ay nangingibabaw tulad ng dati. Hindi pa rin nagbabago ang momentum ng mga pass ni Kuroko. Napunta ang bola kay Taiga. Inaabangan ng lahat ang one-on-one showdown kay Aomin. Ito ay isang mapanganib na desisyon, ang pagkabigo ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol sa laban kaagad. Maaaring baguhin ng isang pagkakamali ang lahat. Si Taiga ang gumawa ng unang hakbang, at si Aomin ay dumikit sa kanya. Biglang tumigil si Taiga at umikot, naiwan ang bola. Mukhang isang magandang galaw, ngunit hinulaan ito ni Aomin at binasa ang laro. Napilitan si Taiga na ipasa ang bola sa isang teammate. Inamin niya sa sarili niya na hindi pa rin niya kayang talunin si Aomin, kahit hindi pa. Tumawag ang siren ng timeout. Sa kabila ng pressure, nanatiling composed ang team. Bagamat hindi pa ganap na nabuksan ang showdown sa pagitan ni Taiga at Aomin, nalaman ng panig ni Midorima na pareho silang sinusubukang kumpirmahin ang kasalukuyang lakas ng isa't isa. Nakita rin ito ni Reiota at Murasakibara. Inamin ng ama ni Rico na matured na si Taiga. Sa timeout, tinalakay ng siren ang diskarte. Nagpasya si Hyuga na oras na para maka-score siya mula sa perimeter at hiniling kay Azuki na ipasa sa kanya ang bola. Dahil solid ang panloob na depensa, gusto ni Hyuga na ituon ang kanilang focus sa labas. Inilagay ni Rico ang kanyang tiwala sa kanyang kapitan. Nagpatuloy ang laro, ipinasa ni Azuki ang bola kay Hyuga. Hinarang siya ni Sakurai, ngunit umatras si Hyuga at mabilis na kinuha ang shot, 3 puntos para sa siren. Hindi iyon inaasahan ni Sakurai. Pumasok si Hyuga sa kanyang focus mode. Dumating muli sa kanya ang bola, isa pang hakbang pabalik, isa pang matulin na shot, isa pang matagumpay na 3-point. Sinuri ng kanyang mga kasamahan sa koponan si Sakurai, ngunit kumpiyansa niyang sinabing kakayanin niya ito. Pagkatapos ay tunay na nagsimula ang showdown sa pagitan ni Sakurai at Hyuga. Pinili ni Sakurai na tumere sa halip na pumasa, isa pang 3-point. Sinabi ni Imayoshi na mas malakas ang kalaban, mas tumpak ang mga shot ni Sakurai.
Ito ang sagot niya kay Hyuga. Tinutuya siya bago naglakad palayo. Dahil sa sigasig, hiniling ni Hyuga kay Azuki na patuloy na pumasa sa kanya. Naiirita siya sa kaba. Ang laban ay naging back and forth ng 3-pointers sa pagitan ni Hyuga at Sakurai, bawat isa ay nag-iipon ng mga puntos para sa kanilang mga koponan. Walang umaatras ang magkabilang panig. Sa 5 segundo na natitira sa unang kalahati, ang pagkakaiba ng iskor ay 3 puntos. Hinulaan ni Midorima na maaaring manguna ang tulo sa kalahati, ngunit hindi inisip ni Kuroko na tapos na ito. Nauna si Kuroko sa pass ni Kiyoshi, tinanggap ang bola, at gumagalaw na si Taiga. Sumugod si Kuroko at ipinasa muli ang bola kay Hyuga. Nakakuha siya ng 3-point shot nang tumunog ang buzzer, nakatabla ang score sa 22. Tinanong ni Imayoshi ang kanyang mga kasamahan para sa kanilang mga saloobin at inamin na tama si Momoy. Sa halftime, iminungkahi ni Taiga na magpahinga si Kuroko. Gayunpaman, hiniling ni Kuroko kay Reiko na hayaan siyang magpatuloy ng kaunti pa. Gusto niyang gamitin ang kanyang signature move, ang Vanishing Drive. Sinadya niyang gamitin ang lahat ng mayroon siya para maunahan. Sineseryoso ito ng team, at pinayagan naman ito ni Reiko. Sumang-ayon siya na kailangan nilang manatiling isang hakbang sa unahan ng kanilang mga kalaban. Sa kalaunan, makikita ng kanilang mga karibal ang galaw, kaya kailangan nilang sulitin ito ngayon. Samantala, ang kabilang koponan ay nagpatuloy sa pagsusuri sa mga diskarte ni Kuroko. Gaya ng inaasahan, maraming manlalaro ang nagsimulang makakita sa kanyang mga galaw. Binigyan ni Momoy ang kanyang koponan ng higit pang pagsusuri, na itinuro na si Kuroko ay makakapagsync lamang kay Taiga kapag sila ay nasa linya ng paningin ng isa't isa. Napagpasyahan ng koponan na ang paghahati sa dalawa ang magiging susi sa pagsasara sa kanila. Ngunit ganap na hindi sumang-ayon si Aomin. Wala siyang pakialam sa ginawa nilang dalawa, dahil hindi niya hahayaang may makalampas sa kanya. Ang tanging makakatalo kay Aomin ay si Aomin mismo. Nagsimula na ang second half. Nagpatuloy si Kuroko sa pagtanggap ng suporta at pagpasa mula sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa pagkakataong ito, humarap na siya kay Aomin. Kinilala ng mga miyembro ng Generation of Miracles na, sa sitwasyong ito, iisa lang ang maaaring mangyari. Nasa likod ni Kuroko si Taiga, sinusubukang lampasan si Aomin. Ngunit bahagyang napaatras si Aomin at nakipagsabayan sa takbo ni Kuroko. Sa gulat ng lahat, ipinikit ni Aomin ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni Taiga na gumagalaw si Aomin base sa paghinga at ritmo ni Kuroko. Dati sila ay ganap na magkasabay. Maging si Aomin ay umamin na hindi niya maintindihan kung bakit nagtagal pa rin iyon sa pagitan nila. Matagumpay niyang naagaw ang bola at nagmaneho patungo sa basket. Isang malakas na dunk ang sumunod kaagad. Muling pinaalala ni Aomin kay Kuroko, ang kadiliman ay maaari lamang umiral dahil sa liwanag. Kaya't ang anumang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan, hindi kailanman madadaig ng kadiliman ang liwanag. Napagtanto ni Reiko na nagiging masama ang sitwasyon at agad na tumawag ng timeout. Ngunit muling ginamit ni Kuroko ang kanyang espesyal na pamamaraan. Si Hyuga at Kiyoshi ay mahigpit na binabantayan. Lumipad ang bola patungo kay Aomin, walang kahirap-hirap na pinigilan niya ito gamit ang isang kamay. Malamig na sinabi ni Aomin, walang 2 beses na tumuntong sa parehong ilog, na nagpapahiwatig na ang mga pagsisikap ni Kuroko ay walang kabuluhan. Kinuha niya ang bola at naglunsad ng counter-attack. Hindi siya mapigilan ni Azuki o ni Taiga. Umiskor muli si Aomin gamit ang isang phenomenal shot na ikinatulala ng lahat. Sinubukan ng Siren na bumangon ngunit nabigo, ang bola ay ninakaw, at 1 pang puntos ang nawala. Lumaki ang agwat sa 6 na puntos. May naramdaman si Reiko na nakakatakot. Matapos lumabas sa hangganan ang bola, tumawag ang Siren ng timeout. Kinailangan ni Kuroko na umalis pansamantala sa court. Ipinagpatuloy ni Reiko ang pagbibigay sa koponan ng mga bagong estratehiya. Samantala, galit pa rin si Kuroko sa sinabi ni Aomin. Ayaw ni Taiga na makita ang kanyang kaibigan na bigo ng ganoon, dahil ang buong koponan ay naniniwala na babalik si Kuroko. Nangako si Taiga na ipapakita niya kay Kuroko na walang pagsisikap na walang kabuluhan. Ang buong koponan ng Siren ay bumalik sa court, kasama si Taiga na nanatiling matatag sa kanyang paniniwala kay Kuroko. Gusto niyang makasigurado na hindi siya masyadong mahuhuli sa oras na bumalik si Kuroko. Sa pagkakataong ito, nangako siya ang magpoprotekta kay Kuroko. Nagpatuloy ang laban. Ipinagpatuloy ni Taiga ang kanyang one-on-one clash kay Aomin at maayos na nakipag-coordinate sa kanyang mga teammates. Nakapunto si Kiyoshi para sa Siren. Naisip ni Aomin na nag-imagine siya ng mga bagay, sa paniniwalang pinili ni Taiga na mag-one-on-one. Pero nilinaw ni Taiga na pumasa lang siya dahil nasa magandang posisyon si Kiyoshi.
Muli niyang pinatunayan na wala siyang balak na tumakas. Sinimulang baguhin ni Aomin ang tempo, at napansin ng mga dating miyembro ng Generation of Miracles ang pagbabago. Ngunit si Taiga ay nanatiling binubuo at natural. Muli siyang gumawa ng unang hakbang laban kay Aomin. Gayunpaman, sa isang simpleng galaw lang, tuluyang nalampasan ni Aomin si Taiga. Naalala ni Rico ang sinabi ng kanyang ama kanina. Kinilala niya ang potensyal ni Taiga na kalabanan ng Generation of Miracles, ngunit idinagdag niya na hindi pa handa si Taiga na harapin sila ng isa-isa. Simple lang ang dahilan, sa kaibuturan ng puso, umasa pa rin si Taiga kay Kuroko. Naghinala si Coach Cage Tora na naisip ni Taiga na ang pagtutulungan ng magkakasama ang mas madaling landas para talunin ang Generation of Miracles, ngunit nilimitahan ng mindset na iyon ang kanyang potensyal. Nakita ito ni Cage Tora bilang isang dilema, si Kuroko ay isang maaasahang pang-anim na tao, at masusurvive si Taiga. Kung maaabot ni Taiga ang 100% ng kanyang kapangyarihan, hindi magiging isyo ang Generation of Miracles. Sigurado, tumalon si Taiga at napigilan ang shot ni Aomin. Natigilan ang lahat sa nakita. Lumalabas sa hangganan ang bola. Napagtanto ni Rico na ang naunang pagkabigo ni Kuroko ay maaaring hindi sinasadyang nagising ang matagal ng pinigilan na lakas sa loob ni Taiga. Hindi siya sigurado kung ito ang tunay niyang kapangyarihan, ngunit hindi maikakaila. Natuwa si Aomin nang makitang sa wakas ay uminit na si Taiga. Inamin niyang bumuti si Taiga at napagdesisyonan niyang panahon na rin na siya mismo ay magseryoso. Nagpatuloy ang laro, nagsimula na namang magpakitang gilas si Aomin. Inamin ni Azuki na mas mabilis pa siya kaysa dati. Isang surprise pass ang ginawa ni Aomin sa isang teammate. Naghanda si Wakamatsu na hawakan ito, ngunit sumugod si Aomin upang kunin ang bola mismo at ginawa ang pag-shot. Isa pang puntos para sa Tuo Academy. Nagulat na naman ang mga manonood. Medyo nadismaya si Wakamatsu sa makasariling estilo ni Aomin. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa. Nagpatuloy ang laro sa bola sa mga kamay ni Taiga. Dumating si Kogane upang tumulong laban kay Aomin, kahit na hindi ito nagpatalo sa kanya. Ngunit walang intensyon si Taiga na lampasan ng direkta si Aomin, sa halip, ginamit niya si Kogane bilang screen at kumuha ng shot, matagumpay na nakapuntos. Pagkatapos ay hiniling ni Taiga sa kanyang mga kasamahan na iwan si Aomin sa kanya. Naniniwala siyang malapit na siyang mahawakan sa wakas. Nagpatuloy ang labanan. Sina Hyuga at Imayoshi ay sumang-ayon na ang laro ay napakatindi. Parehong inilabas ni Aomin at Taiga, kahit na hindi pa nila naabot ang kanilang buong potensyal. Patuloy na ipinakita ni Aomin ang kanyang kakayahan. Nagsagawa siya ng isa pa sa kanyang mga off-balance shot, ngunit sa pagkakataong ito, hinarang ito ni Taiga. Nagulat muli ang lahat, hindi makapaniwala na maaaring harangin ni Taiga ang shot ni Aomin. Nagtaka pa nga ang ilan kung mas malakas ba si Taiga kaysa kay Aomin. Nagsagupaan sila na parang apoy at tubig. Saan man lumipat si Aomin, si Taiga ay sumusunod na parang anino, na tumatangging bigyan siya ng anumang espasyo. Hindi maintindihan ni Imayoshi kung paano nakasunod si Taiga. Sa sandaling iyon, tila isang mabangis na hayop si Taiga. Naghinala si Tatsuya na maaaring pumunta ang kanyang nakababatang kapatid upang makita si Alex. Tumaas si Taiga para nakawin ang bola. Agad namang naglunsad ng counter-attack ang Siren. Ang pagkakaiba ng score ay lumiit sa 2 puntos lamang. Tinanggap muli ni Taiga ang bola. Sinubukan niya ang isang off-balance shot tulad ng kay Aomin. Tumalon si Aomin para pigilan ito, iniisip na hindi pa sapat si Taiga. Lumipad ang bola sa himpapawid, ngunit hindi nakuha ang hoop. Sumabog ang buong stadium. Natapos ang ikalawang kalahati, akala ni Hyuga ay medyo pagod na ang kanyang junior. Lumalabas na bahagyang dumampi ang bola sa mga daliri ni Aomin. Ang dalawang koponan ay pumasok sa 10 minutong pahinga. As usual, ayaw bumalik ni Aomin sa locker room. Medyo nag-aalala ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit tiwala si Imayoshi na magiging maayos ang lahat. Kapag nagsimula na ang susunod na kalahati, magiging malinaw ang lahat, dahil naniniwala siya na walang makakatalo kay Aomin. Pumayag naman si Momoy. Napansin niya na sa wakas ay nakahanap na si Aomin ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa ngayon, malamang na kinikilig siya na hindi masabi. Samantala, si Kuroko ay nasa labas na sinusubukang mabawi ang kanyang katahimikan. Lumapit si Taiga para tingnan siya at tinanong kung ano ang iniisip niya, tiyak na hindi lang siya naroon para sa sariwang hangin. Sumagot si Kuroko na wala siyang iniisip na anumang komplikado. Gagawin na lang niya ang lahat para manalo sa laban na ito. Naalala niya kung paano naglalaro ng basketball si Aomin nang nakangiti. Sa pagkakataong ito, ibabalik niya ang ngiti na iyon.
Inamin ni Taiga na hindi siya sigurado kung talagang mababago ng pagkapanalo si Aomin. Ang tanging magagawa nila ngayon ay ibigay ang lahat ng mayroon sila para manalo. Bumalik ang dalawang koponan sa court. Bumalik si Aomin, at ang lahat ay nasa posisyon para sa susunod na kalahati. Sumali rin si Kuroko sa laro. Oras na para sa panghuling push. Pinangunahan ni Imayoshi ang pag-atake, at ipinasa muli ang bola kay Aomin. Nagpatuloy ang labanan sa apoy at tubig. Si Aomin ang nagkusa, nagmaneho pasulong. Hindi makapaniwala si Taiga sa nangyayari, mas bumili si Aomin. Kahit si Kiyoshi ay hindi makasabay. Pagkatapos, hindi inaasahan, nabangga ni Aomin si Kuroko. Nagpatawag ng foul ang referee kay Aomin. Walang inaasahan, nabasa na ni Kuroko ang galaw ni Aomin ng maaga. Ipinaalala niya kay Aomin ang mga araw na sila ay ganap na magkasabay. Lumapit si Taiga at humingi ng tawad, nailigtas siya ni Kuroko. Ipinagpatuloy ng Siren ang kanilang offense. Kumilos si Kuroko para tanggapin ang bola. Pagkatapos ay sinundan ang isang serye ng mga pasa sa pagitan ng mga manlalaro ng Siren. Binilisan ni Kuroko ang bola patungo kay Hyuga, na nagpalubog ng 3-point para sa koponan. Inamin ni Hyuga na ito ay isang hindi kapanipaniwalang pasa. Natuwa si Rico na ganap ng natanggap at nagamit ng team ang mga pasa ni Kuroko. Pagkatapos ay oras na para sa Siren upang pumunta sa depensa. Ang score ay 49 hanggang 48 na ngayon. Ipinagpatuloy ni Imayoshi ang pagsusuri sa sitwasyon. Nagulat siya na pinili ni Kuroko na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng team. Napakabayani, sabi niya, isang bayani na maaaring magpaiyak sa iyo. Ngunit syempre, hindi ito magiging ganoon kadali. Ang plano ni Momoy ay lumaganap sa lahat ng panahon ayon sa daloy ng laro. Gumamit si Imayoshi ng maling galaw upang lukohin ang mga tagapagtanggol at agad na umiskor para sa Tuho Academy. Nalipat na naman ang lead. Mabilis na nag-counter-attack ang Siren, ngunit isa pang sorpresa ang tumama sa kanila. Sa pagkakataong ito, direktang minarkahan ni Imayoshi si Kuroko. Napakapit siya sa kanya, at halatang pagod na pagod si Kuroko. Ang diskarte sa pangdikoy ng Siren ay ganap na nabasa. Ang taktika na iyon ay ginawa rin ni Momoy. Ang misdirection ni Kuroko ay gumana lamang kapag ang mga kalaban ay masyadong nakatuon sa kanya, na ginagawang mas madali para sa kanila na mahulog sa bitag. Naisip na ni Imayoshi ang solusyon, huwag mo lang siyang tingnan. Alam din ni Momoy na palaging nakikipag-usap si Kuroko sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng mata. Parang salamin na sumasalamin sa kanya ang taong makakasabay niya. Kaya naniwala si Imayoshi na ang lansihin ay panoorin ang salamin, hindi si Kuroko mismo. Sa ganoong paraan, ang mga pag-atake ng misdirection ng Siren ay magiging walang silbi kapag na-neutralize si Kuroko. Napagtanto ni Rico na ito talaga ang intensyon ni Momoy. Binasa ni Imayoshi ang pasa ni Kuroko at naglunsad ng panibagong pag-atake. Sinubukan siyang harangan ni Azoki ngunit hindi niya magawa. Nag-3-point si Imayoshi, na nagpapataas pa ng lead. Mabilis na sumagot ang Siren. Sa pagkakataong ito, si Hyuga ang inaabangan. Si Sakurai ay inutusan ni Momoy kung paano kokontrahin ang estilo ng pagtera ni Hyuga. Napilitan si Hyuga na ipasa ang bola. Mahigpit ding binantayan si Kiyoshi at kailangang ibigay ito kay Taiga. Agad siyang hinamon ni Aomin, handa nang magsimula ng round 2. Hindi pa rin hinayaan ni Imayoshi na makapunta si Kuroko. Ang buong offense ng Siren ay isinara. Sinubukan ni Taiga na makalusot, ngunit naroon si Aomin na naghihintay. Saglit na pagkagambala, at ang bola ay ninakaw. Mabilis na nag-fast break si Aomin. Nagmamadaling pumasok si Hyuga upang depensahan ngunit agad itong nalampasan. Tumalikod si Taiga para tumulong, at naging isa pang sagupaan ng apoy at tubig. Nanalo si Aomin sa round na iyon at muling umiskor. Napansin ni Midorima na habang tinapik ni Taiga ang kanyang wild instincts, hindi lang siya. Si Aomin, dahil sa hindi madalas na paglalaro, ay nawala ng ugnayan sa mga instinct na iyon, ngunit ngayon, salamat sa kanyang laban kay Taiga, nagsimula na silang magising muli. At kailangan niyang aminin, nakakamangha ang pakiramdam. Sa sumunod na play ay muling umiskor si Sakurai. Ang lead ay patuloy na lumawak. Ilang minuto na lang ang natitira sa third quarter. Kaya lang, lumaki ng husto ang agwat, 70 hanggang 56 sa pabor ng Tuho Academy. Napagpasyahan ni Ryota sa gilid na malamang na hindi naiikot ang laro. Si Kuroko ay na-double mark na ngayon, at bawat miyembro ng Tuho ay naisip ni Kuroko. Siya ay nasa court sa loob ng 40 minuto at ni minsan ay hindi matagumpay na nagamit ang kanyang misdirection. Parang naubusan ng galaw ang Siren. Nablock ang lahat. Siguro oras na para tanggapin ang pagkatalo.
Sinimulan ni Imayoshi na tuyain ang Siren. Inamin niyang talented ang kanilang team at ang pag-abot sa puntong ito ay nakakabilib na, ngunit iyon na. Naalala ni Kuroko ang pag-uusap ni Kiyoshi at Hyuga. Narinig niya ang lahat at alam niyang maaaring ito na ang kanilang huling pagkakataon, wala nang, sa susunod. Pinagtibay niya na kailangan nilang manalo dito at ngayon. Wala sa kanila ang nagnanais na ito na ang wakas. Kahit na ang mga manlalaro mula sa Tuho ay nakilala na ang Siren ay hindi sumuko. Buhay pa rin ang kanilang fighting spirit. Pagkatapos ay dumating ang tugon ng Siren. Biglang nawala si Azoki sa paningin ni Imayoshi, at lumitaw na umiskor ng basket, na ikinagulat ng lahat. Kahit si Momoy ay hindi inaasahan ang galaw na iyon. Ito ay malinaw na misdirection ni Kuroko, ngunit si Azoki ay hindi naglaho, napablur lang siya nang wala sa focus. Ito ang huling lihim na sandata ni Kuroko, misdirection overflow. Sinubukan ng Tuho na tumugon. Hindi pa rin makapaniwala si Imayoshi sa nangyari. Sinamantala ni Hyuga ang kaguluhan para nakawin ang bola at agad na umatake. Sinubukan ni Sakurai na dumipensa ngunit nalampasan ito, at muli, nawala si Hyuga at umiskor. Bumaba na ngayon ang gap sa 10 puntos. Walang ideya ang Tuho kung ano ang nangyayari. Napansin ni Imayoshi kung gaano ka-drain si Kuroko at naalala niya kung paano siya umalis papuntang locker room bago ang ikatlong quarter. Noon natapos ni Kuroko ang plano. Alam niyang kapag naisara na siya, lahat ng mata ay nasa kanya. Kaya't binago ng koponan ang kanilang opensa upang magamit ang atensyon na iyon sa kanilang kalamangan. Ito ay isang paraan para kay Kuroko na ibahagi ang kanyang diskarte sa maling direksyon sa kanyang mga kasamahan sa koponan, kaya lumikha ng misdirection overflow. Gayunpaman, ito ay may mga panganib. Magagamit lamang ito sa pagtatapos ng laro, at kapag natapos na ang laban na ito, magiging walang silbi ang pamamaraan. Sa susunod na haharapin nila ang Tuho, hindi na ito gagana muli. Ngunit para kay Kuroko, sulit ito, mas mabuti kaysa mawala ngayon. Matagumpay na nablock ni Kiyoshi ang isang shot. Agad namang nag-counter-attack ang Siren. Lumitaw si Aomin upang pigilan si Taiga, ngunit pumasok si Kuroko, na nagbibigay ng sapat na suporta. Nakascore sila. Ipinahayag ni Kuroko, maaari tayong mag-alala tungkol sa hinaharap mamaya. 1 minuto na lang ang natitira sa third quarter, at 8 puntos na lang ang pagitan. Tumugon ang Tuho ng isa pang pag-atake. Kumuha ng shot si Imayoshi bago ang buzzer, at umiskor. Natapos ang ikatlong quarter na bumalik sa 11 puntos ang pagkakaiba ng iskor. Inamin ni Imayoshi na lumaban ng husto ang Siren, ngunit nginitian, hindi pa rin sapat, mga bata. Sa panahon ng pahinga, si Kuroko ay pagod na pagod. Hiniling ni Kiyoshi sa isang teammate na i-tape ang kanyang binti. Nanumpa siya na kahit sa isang paa, lalaban siya para manalo. Ayaw ni Hyuga na mag-isip siya ng ganoon ka-negatibo. Magtiwala sa koponan, sabi niya. Tayo ay isang malakas na grupo, alam mo. Nang matapos ang break, 10 minuto na lang ang natitira sa kanila, manalo man sila o matalo, ibigay natin ang lahat. Sa kabilang banda, hindi na malaya ni Aomin na nagpapatuloy ang laro hanggang sa tinawag siya ni Momoy. Humingi siya ng tawad, sinabing hindi niya siya narinig. Nagsimula na ang fourth quarter. Nagsimula ang Siren sa pag-aari. Natanggap ni Hyuga ang bola. Nagmamadaling pumasok si Sakurai, ngunit pumagitan si Kuroko, pumasok ang bola. Muling lumiit ang lead. Naalala ni Momoy kung paano hindi pinapansin ni Aomin ang mga tao kapag nakatutok siya. Magiging bingi siya sa lahat ng bagay, lalo na kapag nakakaharap ang malalakas na kalaban. Ngayon, si Aomin ang may hawak ng bola, at bumalik siya sa pagiging player na dati. Nakascore siya ulit, lumawak ang lead pabalik sa 10. Inamin ni Taiga na hindi pa rin niya mapigilan. Ano ang dapat kong gawin? Pagtataka niya, sinabi sa kanya ni Hyuga na manatiling kalmado. Mananalo tayo, maniwala sa koponan. Pagkatapos ay tumama si Hyuga ng isa pang 3-point, na sinabi kay Sakurai na palagi siyang nagtitiwala sa kanyang shot, at higit sa lahat, ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Magkamali man siya, naniniwala siyang may susuporta sa kanya. 3 puntos pa para sa Siren. Nagpatuloy ang laban. Gustong gumanti ni Sakurai kay Hyuga. Pero nakita ni Imayoshi at Aomin na napailing siya. Hiningi ni Aomin ang bola. Natanggap niya ito at sumugod. Ginawa ni Kiyoshi ang kanyang makakaya upang ipagtanggol, ngunit hindi ito madaling gawain. Ang whistle ng referee ay humihip, at ang bola ay pumasok pa rin sa hoop. Tinawag si Kiyoshi para sa pushang foul laban kay Aomin. Ang Tuho ay ginawaran ng free throw, at syempre, si Aomin ang kumuha nito. Malinis ang shot,
Walang pagkakamali, nananatili ang lead sa 10 puntos. Biglang lumapit si Kuroko para makipag-usap kay Taiga at Kiyoshi. Mabangis na nagpatuloy ang laban sa magkabilang panig, ngunit hindi gaanong lumiit ang agwat ng puntos. Ang oras ay patuloy na lumilipas. Nasa harapan na naman ni Aomin ang bola, ngunit biglang, 3 defender ang tumayo sa harapan niya. Ito ay isang 3-on-1 na depensa. Malinaw na naunawaan ito ni Midorima. Ang pinakadakilang lakas ni Aomin ay ang kanyang husay at bilis sa isang 1-on-1 na sitwasyon. Kahit na ginising ni Taiga ang kanyang instincts, hindi pa rin niya kayang pantayan si Aomin. Kung hindi nila siya mapigilan ngayon, walang pag-asang manalo ang Siren. Ang taktika ng triple team, bagamat simple, ang pinaka-epektibong opsyon, dahil si Aomin ay hindi isang mahusay na passer. Pero kahit na ganoon, sumugod siya ng mag-isa. Nilampasan niya sina Taiga at Kiyoshi, pero ito talaga ang sinadya ni Kuroko. Balak niyang hiramin ang lakas ng kapwa teammates para pigilan si Aomin. Nang malapit nang nakawin ni Taiga ang bola, nag-react si Aomin at nag-shot, ngunit sumablay ito. Nagulat ang lahat, sinong mag-aakalang magkakamali si Aomin sa posisyong iyon. Ang dahilan, si Kuroko. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagkalkula. Alam niyang hindi maaaring manatiling aware si Aomin sa lahat ng nangyayari sa paligid niya ng sabay-sabay. Ang sandaling iyon ng tunnel vision ay ang pagkakataon ni Kuroko na gamitin ang kanyang overflow effect. Ipinagpatuloy ang paglalaro, isinara ng Siren ang agwat sa 6 na puntos lamang. Pagkatapos, lumipat ang koponan sa isang full court zone press. Ang pormasyong ito ay nagpalaki sa kanilang mga pagkakataong magnakaw ng bola, ngunit kung sila ay nawalan ng possession, ito ay magiging peligroso. Mula sa bench, malakas na naghiyawan ang mga reserba ng Siren. Matagumpay na naagaw ni Kuroko ang bola. Natanggap ito ni Hyuga ngunit na foul ni Sakurai habang nagtangkang mag 3-point. Ginawaran siya ng 3 free throws. Ang koponan ay nagdiwang, ang puwang ay maaaring maputol sa 3 puntos lamang kung mapasok niya silang lahat. Nadurog si Sakurai at humingi ng tawad. Ngunit hindi siya sinisisi ni Aomin, sa katunayan, pinuri niya siya para sa kanyang perpektong timing. Umakyat si Hyuga sa linya. Hindi man lang nag-abalang bumalik si Aomin sa depensa. Ginawa ni Hyuga ang pag-shot, pinaliit ang lead. Biglang hiningi ni Aomin ang bola. Bago pa makapag-react si Taiga, nalampasan na siya ni Aomin at nakascore ng wala pang 1 segundo. Natigilan ang lahat sa stadium. Pumasok na si Aomin sa zone. Makikilala ito ng sinumang nakapanood ng Blue Lock, ang matinding konsentrasyon kung saan nawawala ang lahat ng hindi kinakailangang pag-iisip. Tanging ang mga walang humpay na nagsanay ay makakalapit sa mga tarangkahan nito. Hindi mo alam kung kailan magbubukas ang gate na iyon, ngunit kapag nabuksan na ito, hahantong ito sa isang kaharian na nakalaan para sa iilan na napili. Pinilit itong buksan ni Aomin. Kahit na ang mga dating kasamahan niya mula sa Generation of Miracles ay hindi pa nakakita ng ganitong bersyon niya. Sinubukan ng Siren na ipagpatuloy ang laban, ngunit si Aomin, na ngayon ay ganap na pinakawalan, ay hindi mapigilan. Sa 100% na kapangyarihan, walang sino man ang makakaunawa kung ano ang kaya niya. Isa pang slam dunk, naka-score na naman siya. 5 minuto ang natitira. Nakapunto si Kiyoshi, ngunit walang kahirap-hirap na gumanti ng shot si Aomin. Maging si Kuroko ay walang magawa ngayon. Umiskor pa si Aomin. Nanawagan ang Siren ng timeout. May kahilingan si Taiga, gusto niyang makipag one-on-one kay Aomin. Wala siyang plano, ngunit kailangan niyang subukan. Sinabi niya sa koponan na ang gusto niya lang ay manalo sila, kahit na nangangahulugan iyon na siya mismo ang nakabench. Pumayag naman si Hyuga. Binigyan niya si Taiga ng 2 minuto para gumanap bilang kanilang trump card. Nangako ang iba sa team na ibibigay din nila ang lahat. Ipinagpatuloy ang laro, nakaharap si Taiga laban kay Aomin sa zone. Ngunit para kay Aomin, tila masyadong mahina ang liwanag ni Taiga. Muli siyang umiskor, ngunit hindi sumuko si Taiga. Muling umatake ang Siren. Si Azuki ay binasa ni Imayoshi, at muntik nang lumabas ang bola, ngunit nailigtas ito ni Kuroko, bagaman malakas siyang bumagsak. Sina Hyuga at Kiyoshi ay pinagsama para sa 1 puntos. Ipinagpatuloy ni Kuroko ang buong pagtitiwala sa kanilang alas na si Taiga. Patuloy na lumaban ang Siren. Muling nilagpasan ni Aomin si Taiga, na panatili ng tuwo ang kanilang pangunguna. Nadismaya si Taiga sa sarili niyang kahinaan. Ngunit tumanggi siyang hayaang matapos ang laro ng ganito. Pagkatapos, binasa niya ang galaw ni Aomin at nanok ang bola out of bounds. Natigilan ang stadium. Pumasok na si Taiga sa zone. Kahit si Aomin ay pinuri siya, nakakamangha. Nagsimula na naman ang tunggalian ng apoy at tubig.
Ang bilis ng dalawa ay walang kaparis, walang sino man sa court ang makakasabay. Nakatingin lang ang lahat ng may pagtataka habang nakikipaglaban. Kinalas ni Aomin ang bola, nabawi ito ni Sakurai at mabilis na gumalaw. Ngunit ngayon ay turn na ni Aomin na maglunsad ng counter-attack. Gayunpaman, hinarang ni Taiga ang kanyang shot. Lumabas na naman ang bola, nasa tungo ang posisyon. 1 minuto ang lumipas na walang puntos na naitala. Sa parehong mga manlalaro sa zone, halos imposibleng makalusot. Pinahintulutan ng zone ang mga manlalaro na ma-access ang 100% ng kanilang potensyal. Nadoble ang kanilang bilis sa pagproseso at kaalaman sa larangan. Si Aomin ang pinakamabilis, si Taiga ang pinakamataas tumalon. Ang kanilang husay sa pagtatanggol ay higit pa sa mga ordinaryong manlalaro. Naiintindihan naman ni Momoy si Aomin, ganito siya palagi. Kapag kaharap ang isang malakas na kalaban, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pinakamaliwanag. Sa ngayon, talagang nag-e-enjoy siya. Inilawan ng dalawang manlalaro ang buong court at natulala ang lahat na nanonood. Si Taiga ang nagkusa at nalampasan si Aomin, madali siyang umiskor. Ang gap ay bumaba sa 3. Nagulat na naman ang Tuo. Pero gumanti naman si Aomin. Gayunpaman, mas mabilis pa ngayon si Taiga. May napagtanto si Imayoshi, nauubos na kaya ang oras ng zone ni Aomin. Ito ay may mga epekto, pagkatapos ng lahat. Nagpa siya si Aomin na pumunta para sa isang off-balance shot. Ngunit nagpa siya na si Taiga, hindi na siya naglalaro para sa kanyang sarili. Siya ay naglalaro para sa lahat. Inaasahan niya ang shot ni Aomin at hinarangan niya ito. Hindi makapaniwala si Aomin sa nangyari. Nakabawi ang Siren at naglunsad ng counter-attack. Madaling nakapunto si Hyuga, ngayon 1 puntos na lang ang naghihiwalay sa mga koponan. 30 segundo na lang ang natitira. Tumawag ang Tuo ng timeout. Ang mga kasamahan sa koponan ay nag-aalala tungkol kay Aomin, ngunit inalis niya ang mga ito, sinabing nadulas lang siya. Huwag kang humarang sa daraanan ko. Ito ay kapag ito ay nagiging masaya. Kinansela ng kanilang coach ang timeout para mapanatili ang momentum. Pumasok ang Tuo. Pinasigla ni Hyuga ang koponan, kailangan nilang ihinto ang susunod na paglalaro kahit na ano. Naghigpit ang lahat sa depensa. Si Imayoshi ay lubos na nagtiwala kay Aomin. Napunta sa kanya ang bola, dumipense si Taiga. Kahit na corner, nag-launch si Aomin ng isang nakakatawang shot. Walang sino man sa Siren ang nakakita nito na paparating. Pumasok ito. Agad na sumugod ang Siren. 15 segundo ang natitira. Ang agwat, 3 puntos. Ayaw ni Ryota na makitang natatalo ulit ang Siren. Malakas na nag-cheer sa kanila ang kanyang team. Ipinasa ng Siren ang bola, 10 segundo ang natitira. Pinakain ni Kuroko kay Hyuga ang bola. Ito ay gawin o mamatay. Ngunit mahigpit ang depensa ni Sakurai. Hindi na gumagana ang overflow, nasa limitasyon na si Kuroko. Tinawag ni Taiga ang bola. Sumunod naman si Aomin sa likod. Kinuha ni Taiga ang bola at sumugod. Hindi siya papakawalan ni Aomin ng ganoon kadali. Ilang segundo na lang ang natitira. Biglang tinawag ni Kuroko si Taiga. Naalala niya ang mga salita ni Midorima, at kung paano siya minsan naniwala sa kalayaan sa hangin. Pumasa si Taiga. Sinalo ito ni Kiyoshi. Dumating si Wakamatsu para humarang. Ngunit nagpeke si Kiyoshi, at naglunsad ng isang shot sa harap niya. Pumutok ang sipol. Nahulog ang bola sa hoop. Foul, pushing. Nakakuha ng free throw ang Siren. Ito ang shot ng Siren para sa tagumpay. Hindi makapaniwala si Rico na nakuha ng kanyang koponan ang gayong kinang. Maging si Aomin ay natigilan na pinili ni Taiga na pumasa. Nangunguna ngayon ang Siren ng 1 puntos, 5 segundo na lang ang natitira, ngunit hindi pa tapos ang laban. Idineklara ni Imayoshi na makakaligtaan ang free throw. Sa kabilang banda, kinalkula ni Hyuga ang lahat para manalo. Kung ang laro ay napunta sa overtime, ang koponan ay hindi makakatagal. Nakaplano na ang lahat, ito ang huling labanan. Isang rebound play. Umangat si Kiyoshi para kunin ang free throw. Dahan-dahan siyang nag-focus at saka pinakawalan ang bola. Napabuntong hininga ang lahat, gaya ng inaasahan, hindi ito pumasok. Parehong naglunsad ang dalawang koponan sa isang matinding rebound battle. Tumalon si Taiga ng mas mataas kaysa sa sinuman, ngunit si Aomin ay lumitaw na humarang sa kanyang dinadaanan. Tumalbog ang bola. Ngayon ang court ng Siren ay ganap na hindi na depensahan, ngunit hinulaan na ito ni Kuroko. Nagulat si Imayoshi. Hindi nagtiwala si Kuroko kay Taiga sa sandaling iyon. Sa halip, inilagay niya ang kanyang tiwala kay Aomin. Ngunit hindi iyon nakita ni Kuroko. Nagtiwala siya sa kanilang dalawa. Gayunpaman, alam niyang ang makakarating sa huling puntos ay si Taiga.
Ipinasa ni Kuroko ang bola. Matindi itong pinaglaban ni Taiga at Aomin. Nakuha ito ni Taiga. Sa sandaling iyon, naalala ni Aomin ang sinabi ni Kuroko. Hinampas ni Taiga ang bola sa hoop. At ganoon lang, tapos na. Ang huling buzzer ay umalingaw-ngaw sa buong gym. Nanalo ang Siren, sa 1 puntos. Ito ay isang malalim na emosyonal na tagumpay para sa bawat miyembro ng koponan. Opisyal na natalo si Aomin. Nalugmok si Kuroko dahil sa pagod, ngunit nasalo siya ni Taiga. Inamin ni Aomin ang pagkatalo niya sa kanilang dalawa. Gayunpaman, hindi inisip ni Taiga na tapos na ito, nagsisimula pa lamang ito. Sa susunod na magharap tayo, tatalunin kita ulit, sabi niya. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng huling kahilingan si Kuroko para kay Aomin, gusto niyang mag-fist bump, isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Sumang-ayon si Aomin ngunit sinabing, wala nang susunod, dahil mananalo ako. Parehong magalang na yumoko ang dalawang koponan sa isa't isa pagkatapos ng laban. Bumalik sa locker room ng Tuo, ipinasa ng mga 3 taon ang torch sa kanilang mga juniors. Si Wakamatsu ang pinangalan ng bagong kapitan. Ang bawat isa ay tumingin sa isang mas maliwanag na hinaharap. Si Aomin ay nanatili sa labas gaya ng dati. Hinanap siya ni Momoy. Casual na tinanong ni Aomin kung gusto niyang mag-shopping bukas, kailangan niya ng bagong basketball shoes. Maliwanag, handa na siyang magsanay muli. Samantala, sa Siren, ang koponan ay hindi pa makaalis. Pagkatapos ng laban, lahat ay nag-collapse dahil sa pagod at nakatulog. Sa isang kisap mata, 2 oras na ang lumipas. Iminungkahi ni Rico na sabay silang lumabas para sa hapunan, importante ang pagbawi. Ngunit walang nakakaalam kung saan kakain. Ang pagkain sa labas ay magiging masyadong mahal. Iminungkahi ni Taiga na kumain sila sa kanyang bahay, na malapit lang. Pagdating nila, lahat ay natigilan, malaki ang bahay niya. Nagdala ng mga sangkap si Rico at dumiretso sa kusina na ikinasindak ng lahat. Pinagmumultuhan pa rin sila ng mga alaala ng kanyang luto noong summer camp. Kumbinsido si Hyuga na tapos na siya para sa, wala nang makakabawi sa pagkakataong ito. Ngunit nang handa na ang pagkain, ito ay naging isang espesyal na mainit na palayok. Gabi na, ngunit nagulat ang lahat, ang loob ay mukhang normal. Hiniling ni Hyuga kay Kuroko na subukan muna. Dahil sa kahinahinala sa kanyang tono, sinubukan pa rin ito ni Kuroko, nakahanap lang ng mga saging sa mainit na palayok. Inilagay din ni Rico ang dessert. Kumagat si Kiyoshi at nakakita rin ng mga strawberry. Nakakapagtaka, sabi ni Kuroko masarap daw. Pumayag naman si Kiyoshi. Isa-isa, sinubukan ito ng iba, at inamin, hindi naman ito masama. Kahit si Hyuga ay umamin na masarap ito. Nakaupo ang lahat habang tinatangkilik ang kakaibang hot pot ni Rico. Lumabas si Taiga para magpahangin at nakitang nandoon na si Kuroko. Tahimik na nag-uusap ang dalawa. Nagpasalamat si Kuroko kay Taiga sa lahat ng nangyari noong araw na iyon. Tuwang-tuwa talaga siya na nakilala siya. Alam nilang dalawa na mas mahirap ang hinaharap, ngunit nangako silang lalakas ng magkasama at mananalo sa kampyonato. Biglang nawalan ng malay si Kuroko. Natuklasan ni Taiga na ang ibang tao sa loob ay nahimatay na rin. Anong nangyari? Pagtataka ni Taiga. Ito pala ay sa mainit na palayok. Nagsimula rin siyang makaramdam ng kakaiba, hanggang sa matuklasan niyang nagdagdag si Rico ng protein powder bilang isang spice. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagising ang lahat. Hiniling ni Kogane na gumamit ng banyo, ngunit hindi sinasadyang nakapasok sa maling silid. Doon, nakita niyang may natutulog sa kama. Nang iangat niya ang kumot, nakita niya ang isang hubad na babae na natutulog sa ilalim. Hindi nakaimik si Kogane. Bumangon ang babae at lumabas ng kwarto, hindi alam ang sitwasyon. Tuwang-tuwa siyang makita si Taiga, at agad siyang hinalikan. Nagulat ang lahat, nagpalitan ng salita si Taiga at ang babae sa Ingles. Siya ay walang iba kundi si Alex. Naalala ni Rico na siya ang nagsanay kay Taiga sa basketball. Ang kanyang buong pangalan ay Alexandra Garcia. Hinikayat siya ni Taiga na magsuot kaagad ng damit. Nagtipon ang pangkat at nagsimulang makipag-usap kay Alex. Medyo natuto na siya ng Japanese at ngayon ay nakakausap na siya. Tiningnan siya ni Azuki, dating kampyon sa basketball sa kolehiyo at kalaunan ay naglaro ng propesyonal. Ngunit dahil sa kanyang lumalalang paningin, kinailangan niyang magretiro at ngayon ay nagtrabaho bilang isang coach para sa isang maliit na koponan. Tinanong ni Rico kung bakit siya bumalik. Bago pa siya mapigilan ni Taiga, huli na ang lahat, si Alex ay isang adik sa paghalik. Walang magawa si Rico kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Nagulat si Alex nang makita si Kuroko, hindi niya namalayan na siya ang palaging binabanggit ni Taiga.
Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Japan ay upang makita ang kanyang dalawang estudyante na naglalaro, si Taiga at Tatsuya. Minsan ay lumapit sila sa kanya at humiling na turuan siya ng basketball, at tinulungan siya ng dalawa na tuklasin muli ang nawala niyang ngiti sa kanyang mga araw ng paglalaro. Namangha siya na lumaki na sila at malapit nang magkaharap sa Japan. Binanggit ni Hyuga na hindi nila alam kung makakaharap sila ng Siren sa tournament, bukas, manunood lang sila. Tinanong ni Alex kung maaari niyang itag kasama ang koponan. Kinabukasan, pumunta ang lahat para manood ng mga nagaganap na laban. Ang laban sa araw na iyon ay sa pagitan ng Onita High at Shutoko. Si Kobayashi, isang elite guard na kilala sa kanyang husay at talento, ay nakatakdang harapin si Midorima. Ngunit hindi nakakagulat, ang Shutoko ang nangibabaw, na nanalo ng 100 at siyam hanggang 71. Si Midorima at ang kanyang koponan ay lumipat sa susunod na round. Sabay na bumalik ang Siren. Napansin ni Hyuga na talagang umiinit ang tournament. Nagpa siya si Rico na oras na upang pag-aralan ang data sa kanilang susunod na kalaban. Hiniram ni Alex si Taiga saglit. Nangako siyang babalikan siya bago ang susunod na laro. Pagkatapos ay dumating ang isang bagay na hindi inaasahan. Inamin niya, ang Generation of Miracles na binanggit ni Taiga, bawat isa sa kanila ay mga tunay na halimaw. Binanggit niya ang paparating na laban ng Siren laban sa Yosen. Si Tatsuya ay nagsanay sa ilalim niya sa street basketball, at ngayon, siya ay kapantay ng Generation of Miracles. Sigurado siyang hindi matatalo ni Taiga ang sarili niyang kapatid sa ngayon. Hindi alam ni Alex kung may sapat na oras, ngunit may gusto pa siyang ituro sa kanya. Samantala, napagtanto ng pangkat ng Siren na nawawala si Kuroko. Pinuntahan niya si Aomin. Tinanong ni Kuroko si Aomin, para turuan siyang mag-shoot. Sinabi ni Rico sa team ang tungkol dito. Naniniwala siyang maaaring umunlad si Kuroko, kahit sa loob lamang ng ilang araw. Minsang binanggit ng kanyang ama ang pader na ito ni Kuroko. Nahulaan ni Kiyoshi na gusto ni Kuroko na mag-evolve, dahil marami sa kanyang mga personal na diskarte ang nakikita na ngayon ng mga kalaban. Ang pagpapabuti ng kanyang shot ay magiging kritikal para sa mga susunod na laban. Hindi inaasahan ni Aomin na tatanungin siya ni Kuroko, ang taong kakatalo niya lang, naturuan siyang mag-shoot. Pero nagbukas din siya. Ang pagkatalo na iyon, talagang nakakainis. Grabe ang pakiramdam. Gusto niyang maglaro ulit ng basketball. At ngayon, mayroon lamang isang landas pasulong. Pumayag siya, na magsanay at makipaglaro kay Kuroko. At kaya, muli silang nagsama-sama, binalik-balik ang kanilang mga dating alaala. Ang pagsasanay ay kasing saya ng paglalaro ng basketball ng magkasama tulad ng mga unang araw. Sumasailalim pa rin si Taiga sa matinding pagsasanay sa ilalim ng coaching ni Alex. Kahit na limitado ang oras, gusto niyang sulitin ang bawat segundo. Kapwa siya at si Kuroko ay nagsanay ng walang kapaguran. Pagkatapos ay dumating ang ikatlong araw ng paligsahan. Sa orihinal na 50 paaralan, 32 na lang ang natitira. Handa na ang Siren na harapin ang susunod nilang kalaban. Ngayon, si Taiga at Kuroko ay wala sa panimulang lineup. Ayaw ni Hyuga na mag-alala sila, sa paniniwalang maaari nilang ipaubaya ang laban na ito sa mga upperclassmen. Opisyal na nagsimula ang laban-laban sa Nakamiya Boys High. Iyon ang ikalawang laban ng Siren at ito ay isang mahirap. Hindi naging maayos ang kanilang mga paglalaro. Sa pagtatapos ng unang kalahati, ang iskor ay 25 hanggang 16, kung saan ang Nakamiya ang nangunguna. Ang mga bagay ay hindi mukhang promising. Iminungkahi ni Kuroko na tumawag si Rico ng timeout, at pumayag siya. Sa timeout, sinabi ni Hyuga sa team na tingnang mabuti ang tournament bracket. Ipinaalala niya sa kanila ang kanilang pangwakas na layunin. Lahat ng 50 paaralan ay nakipaglaban ng husto upang maging kinatawan ng kanilang mga rehiyon. Dala-dala ng bawat paaralan ang pag-asa ng mga koponan na kanilang natalo sa qualifiers. At sa huli, isang paaralan lang ang tatanghaling pambansang kampyon. Lahat ng nasa court na iyon ay desperado para sa tagumpay. Ang isang sandali ng kawalang ingat ay maaaring wakasan ang lahat. Naniniwala si Hyuga na sa kaibuturan nila, mayroon pa rin silang mga kahinaan. Kaya naman hiniling niya kay Rico na sampalin siya, ng malakas, para matulungan siyang maibalik ang atensyon. Masayang obligado si Rico. Nang ipagpatuloy ang laban, ang bawat manlalaro sa Siren ay sinampal sa mukha, sa literal. Hiniling ni Taiga at Kuroko na ilagay sila sa kung ang mga bagay ay lumala, ngunit tumanggi si Hyuga. Paano natin matatawag ang ating sarili na mga kampyon ng Japan kung hindi natin ito kakayanin kung wala sila? Inamin ni Rico na dapat niyang ginawa iyon ng mas maaga. Si Kuroko, nalilito, nagtaka kung bakit kailangan din niyang masampal.
Pagkatapos ng slap therapy, ang 5 manlalaro sa court ay nagsimulang maglaro ng ganap na naiiba. Tuloy-tuloy na tumaas ang iskor sa pabor ng Siren. Gaya ng inaasahan, inangkin ng Siren ang tagumpay at lumipat sa susunod na round. Sa ibang lugar, ang mga koponan na nagtatampok ng mga miyembro ng Generation of Miracles ay umabante din sa susunod na round. Nagsimula ang ika-4 na araw ng Winter Cup. Ang ikatlong laban ng Siren ay isinagawa. Sa ikatlong quarter, sila ay nakahabol ng 8 puntos. Iyon ay nang tuluyang nasub si Taiga at Kuroko. Ang Tide ay agad na umikot. Natapos ang laban sa score na 87-82. Tinalo ng Siren ang North Morizano at umabante sa quarterfinals. Pagkatapos noon ay ang ikatlong laban ng Yosen, at naging headline ito. Ang kanilang kalaban ay hindi umiskor ng 1 puntos sa lahat ng 4 na quarters. Pagkatapos ng laban, muling nakipagkita si Alex kay Tatsuya. Gaya ng dati, sinubukan niya itong halikan, ngunit pinigilan siya nito. Lumabas ang dalawa para mag-usap, habang ang ibang miyembro ng Yosen ay nakatingin sa gulat. Lahat sila ay nag-aasaran at nagbibiroan pagkatapos, na pinagtatawanan pa ang kanilang kapitan. Dumating si Coach Araki na may dalang footage ng huling laban ng Siren. Inutusan niya ang koponan na bumalik sa hotel at pag-aralan ito. Alam ni Alex na sa wakas ay magkaharap na ang dalawa niyang estudyante bukas. Hindi siya nag-atubiling aminin na sinasanay niya si Taiga, ngunit hindi niya ito nakita bilang paboritismo. Balak niyang i-cheer ang dalawa. Manalo o matalo, ito ay isang laban na sulit na panoorin. Hiniling sa kanya ni Tatsuya na itigil ang pagtrato sa kanya na parang bata. Iba ang mga bagay ngayon. Si Taiga ay kanyang kaaway. Sinabi niya na mas malakas siya ngayon kaysa sa gurong nagpalaki sa kanya. Napanood din ng Siren ang laban ng Yosen at naunawaan ang kanilang lakas. Hindi tulad ng Tuo Academy, ang depensa ng Yosen ay hindi malalampasan. Nakumpleto na rin ni Yosen ang kanilang pagsusuri sa Siren, at kinilala na maaaring ang opensa ng Siren ang pinakamalakas sa paligsahan. Inaabangan nila ang laro bukas. Malaki ang pagbuti ng pag-shoot ni Kuroko. Napansin ni Aomin na mayroon ng mapanganib na sandata ang kanyang kaibigan. Ngunit nagtaka rin siya, kung itinuro ni Akashi kay Kuroko ang kanyang estilo ng paglalaro, hindi ba niya naunawaan ang kahinaan ng hindi siya makapag-shoot. Nagpasalamat ulit si Kuroko kay Aomin. Binalaan siya ni Aomin tungkol kay Murasakibara, napakabaliw niya, kahit si Aomin ay nahihirapang harapin siya. Nang umalis si Aomin, may sinabi siya kay Kuroko, at nangako na sa susunod na magkita sila, ibibigay nila ang lahat. Sa wakas, dumating ang quarterfinal match. Ang parehong mga paaralan ay handa na. Pinagsama-sama ni Rico ang kanyang koponan sa isang huling pep talk. Sabay-sabay na sumigaw ang mga manlalaro ng kanilang battle cry. Sa kabilang banda, muling inilatag ni Coach Araki ang diskarte. Parehong handa ang Yosen. Yumoko ang dalawang koponan bago ang laban. Nagkomento si Hyuga na ang mga manlalaro ng Yosen ay napakalaki, parang mga higante. Binati ni Murasakibara si Kiyoshi sa pangalan. Handa nang mag-head-to-head ang dalawa. Binati ni Taiga ang kanyang kapatid na lalaki, na si Tatsuya, ngunit walang balak magpigil. Naalala ni Kuroko ang sinabi ni Aomin, huwag kang magpapatalo. Inihagis ang bola, opisyal na nagsimula ang quarter 1. Tumalon ng mataas si Murasakibara at nanalo sa tip-off. Ngunit agad na tumunog ang sipol. Napabuntong hininga si Araki, naulit ito. Si Murasakibara ay nakagawa ng isang paglabag sa pamamagitan ng pagpasa bago umabot ang bola sa tuktok nito. Galit na galit ang Yosen. Palagi itong nangyayari sa kanya. Nahulaan ni Alex na si Murasakibara ay maaaring may mas mataas na pag-abot kaysa kay Taiga. Kinilala ni Taiga na nakakabaliw ang lapad ng pakpak ni Murasakibara. Inilipat ng Siren ang bola sa court. Agad na nag-activate ang depensa ng Yosen. Mabilis na ipinasa ng Siren ang bola. Nag 3-point si Hyuga, ngunit hinulaan na ni Murasakibara ang landas. Hindi maganda. Napanatili ng Siren ang pag-aari, at ang Yosen ay patuloy na nagtatanggol. Nilalayo ni Rico na pabilisin ang paglalaro ng kanyang koponan, at si Kuroko ang makokontrol sa bilis na iyon. Naghanda si Taiga para tumapos, ngunit naitakda na ng Yosen ang kanilang depensa. Mabilis na tumalikod si Murasakibara. Hindi lamang mahaba ang kanyang abot, ngunit ang kanyang footwork ay nakakagulat na maliksi. Nablock ang shot ni Taiga. Muling pinatunayan ni Coach Araki, sinakop ng defensive range ni Murasakibara ang buong 3-point arc. Sa kalaunan, naitala ng Yosen ang mga unang puntos ng laban. Nabigo sina Taiga at Kiyoshi na manalo sa rebound. Tumugon si Kuroko sa pamamagitan ng pagpapabilis sa pagpasa sa sandaling ipagpatuloy ang paglalaro.
Direktang bumaril ang bola patungo kay Azuki. Ang Siren ay naglunsad kaagad ng ganting atake, ngunit naroon pa rin si Murasakibara. Hindi maintindihan ni Taiga kung bakit hindi siya sumasali sa opensa, dahil kung wala siya, hindi sila makakapag-execute ng mga fast break. Kinumpirma ng Yosen na iyon mismo ang diskarte, sinasakripisyo nila ang opensa para sa perpektong depensa. Muling tumawag si Hyuga ng bola at nagtangka ng long-range shot, ngunit masyadong mahigpit ang depensa. Hindi makahanap ng paraan ang Siren para makascore. Nararamdaman ni Rico na hindi maganda ang takbo ng mga bagay, hindi mananalo ang Siren sa shooting o rebounding duel. Si Alex, na nagmamasid mula sa mga kinatatayuan, ay sumang-ayon, sa rate na ito, hindi makakapuntos ang Siren ng kahit isang puntos. Sa isang iglap, 18 segundo na lang ang natitira sa unang quarter, at ang score ay 18-0 pabor sa Yosen. Walang paraan ang Siren na makalusot sa kanilang bakal na depensa. Muling sumulong ang Yosen, ngunit matagumpay na napahinto ni Taiga ang kanilang pagmamaneho papunta sa basket. Tumalbog ang bola sa gilid, ngunit parehong mahigpit na namarkahan sina Hyuga at Kiyoshi. Bumalik sa pagsasanay, sinabi ni Coach Cage Tora kay Kiyoshi ang isang bagay na nananatili sa kanya, kaya sa pagkakataong ito, determinado siyang protektahan ang backboard ng Siren. Sa gitna ng 3-man rebound struggle, nakuha ni Kiyoshi ang bola. Ang unang quarter ay nagtatapos sa Siren na natigil sa 0. Nakikita pa rin ni Alex ang gulo sa paggawa. Sinuri ni Rico ang setup ng kalaban, ito ay isang perpektong depensa na walang mahinang puntos. Sa pag-angkla ni Murasakibara sa gitna, ang iba pang 4 na manlalaro ay may kalayaang lumipat. Biglang nagsalita si Kuroko na may ideya, na ikinagulat ng team. Samantala, dumating sina Aomin at Mamoy sa gym, nagulat sa score. Magsisimula ang ikalawang quarter, at pinanatili ng Yosen ang kanilang lockdown defense. Parehong napapansin ni Aomin at Alex ang pressure, kung hindi makakapuntos ang Siren sa lalong madaling panahon, tapos na ito. Pumasa si Azuki kay Kiyoshi, na determinadong makapuntos sa pagkakataong ito. Agad na lumapit si Murasakibara upang harangan, ngunit kinuha ni Kiyoshi ang isang matalinong fake at ipinasa kay Taiga. Si Murasakibara ay tumugon ng may hindi kapani-paniwalang liksi, ngunit ginagamit ni Taiga ang dalawang kamay upang mapanatili ang bola. Naiintindihan ni Kuroko. Sinabi ni Kuroko sa koponan sa pagkakataong ito, siya ay magsushoot. Tumanggi siyang hayaang matapos ang laro ng ganito. Sinisingil ni Murasakibara na harangan siya, ngunit naniniwala si Aomin na hindi siya makakarating sa oras. Ang shot na ito ay parang misdirection dribble ni Kuroko, ito ay maglalaho. At sigurado, nawala ang bola at dumiretso sa hoop. Nakuha ng Siren ang kanilang unang puntos, at ang bench ay sumabog sa pagdiriwang. Natigilan ang Yosen. Walang inaasahang maglalaho ang bola ng ganoon. Nagulat si Murasakibara na si Kuroko ang unang player na nakapuntos sa kanila sa tournament. Napagtanto ni Mamoy na ito ay dapat na resulta ng kanyang pagsasanay kasama si Aomin. Gayunpaman, sinabi ni Aomin na itinuro lamang niya sa kanya ang form ng aklat-aralin, ginawa itong sandata ni Kuroko sa kanyang sarili. Patuloy ang laro, kumalat ang Siren sa depensa, ngunit muling umiskor ang Yosen sa isang pass. Si Taiga ay minamaliit ng kalaban, na tinatawag siyang masyadong magaan. Nararamdaman ng bench ng Siren na hindi gumagana ang kanilang kasalukuyang diskarte. Alam din ito ni Rico, pero sa ngayon, si Taiga lang ang maaasahan nila. Ginamit muli ni Kuroko ang kanyang misdirection dribble para magpeke ng shot at pumasa kay Hyuga. Sa pagkakataong ito, nagpako ng 3-point si Hyuga. Kasama si Kuroko sa court, muling nagkaroon ng buhay ang offense ng Siren. Ngunit nahihirapan pa rin si Taiga. Si Okamura, ang kapitan ng Yosen, ay masyadong makapangyarihan. Pinayuhan ni Kiyoshi si Taiga na ibaba ang kanyang sentro ng grabidad. Nagtataka si Taiga kung mayroon pang mas kapaki-pakinabang na payo, ngunit ipinaalala ni Kiyoshi sa kanya ang kanilang mahihirap na pagsasanay sa tag-init at hinihikayat siyang huwag magpatalo. Ang Siren ay tumulak pasulong. Nakascore si Azuki. Ngunit binabantayan pa rin ni Okamura si Taiga. Nag-iisip si Taiga ng paraan para kontrahin siya at inilapat ang payo ni Kiyoshi. Ibinaba niya ang kanyang kinatatayuan, sa wakas ay itinulak niya si Okamura pabalik, nakahanap siya ng paraan para pigilan ang sarili niya. Sa susunod na play, nablock niya ang shot ni Okamura. Nakuha ni Kiyoshi ang rebound, at nag-counter-attack ang Siren. Hinihintay na ni Murasakibara si Hyuga, ngunit ang bola ay dumaan sa kanyang mga paa patungo kay Kuroko. Muli, nag-react si Murasakibara, ngunit nag-shoot si Kuroko, at umiskor. Isa pang puntos para sa Siren. Ipinagdiriwang ng pangkat ang kanilang pag-unlad.
Nagtatapos ang ikalawang quarter sa score na 29-17 pabor sa Yosen. Sa halftime, parehong may nararamdaman sina Kuroko at Taiga, hindi pa ipinapakita ng Yosen ang lahat. Ang pinakamasama ay darating pa rin. Inayos ni Coach Araki ang kanyang diskarte, lubos na alam na isusumite ng Siren si Kuroko sa susunod na quarter. Hinulaan din niya na hindi gagana ang overflow ni Kuroko. Sumasang-ayon si Rico, hindi na ito epektibo pagkatapos ng laban nila sa Tuo. Laban sa Yosen, ito ay ganap na walang silbi. Nagpa siya si Rico na umasa sa lakas ni Kiyoshi ngayon. Alam niyang ibubunyag ng Yosen ang kanilang buong kapangyarihan sa ikatlong quarter, lalo na si Tatsuya. Si Taiga lang ang makakaharap sa kanya. Ganon din ang iniisip ni Araki. Si Murasakibara laban kay Kiyoshi, at Taiga laban kay Tatsuya. Magsisimula na ang ikatlong quarter. Si Kuroko ay nagpapahinga, nagtitiwala kay Kiyoshi at Taiga. Sina Araki at Rico ay nagtapon ng ilang jab sa isa't isa, at nagpatuloy ang laro. Muling magkaharap sina Taiga at Tatsuya, ang kanilang pangako ay handa nang tuparin. Walang data si Mamoy kay Tatsuya. Maging si Aomin, na nanonood, ay nakakaramdam na agad ng panganib sa pagtingin lang sa kanya. Pumunta si Tatsuya sa isang shot. Maingat na nagmamasid si Taiga, hindi siya tumatalon. Ito ay isang mahusay na fake, kahit na si Aomin ay umamin na hindi pa niya nakita. Sinubukan ni Hyuga at Taiga na i-trap si Tatsuya, ngunit nag-shot siya bago nila siya maabot, isa pang basket, at sumabog ang karamihan. Hinulaan ni Rico na ito ay isang simpleng jump shot, ngunit ang timing at anyo ay napaka-perpekto, ang depensa ay hindi makatugon. Basic lang ang style niya, pero flawless ang execution niya. Siya ang polar opposite ni Aomin. Si Taiga ay nag-admit, ang kanyang kapatid ay hindi nagbago sa lahat. Ibinalita muli ni Tatsuya kung paano pa rin siya nakikita ni Taiga bilang kanyang nakatatandang kapatid. Patuloy ang tunggalian. Muling tumera si Tatsuya. Sa pagkakataong ito, dumiretso ang bola sa mga braso ni Taiga. Ito ay isang phantom shot. Isa pang puntos para sa Yosen. Malinaw itong sinabi ni Tatsuya, kaaway na sila ngayon. Oras na para ilabas ang lahat. Biglang na-subbed out si Taiga. Malamang gusto siyang pakalmahin ni Rico. Ang kanyang kahinaan ay palaging hinahayaan ang mga personal na emosyon na makagambala sa mga laban. Near-ere direct ni Hyuga ang focus ng koponan, puntos laban sa hindi malalampasan na kalasag ng Yosen, simple lang. Patuloy ang laro, hindi maintindihan ni Murasakibara kung bakit patuloy na nagtutulak si Kiyoshi kapag hindi siya manalo. Ngunit para kay Kiyoshi, ang tagumpay ay hindi lahat, ibigay ang lahat at mas mahalaga ang kasiyahan sa laro. Binalik niya ang tanong, nag-e-enjoy ka ba sa basketball? Muling umatake si Kiyoshi. Si Murasakibara ay nakaramdam ng labis na pagkabigo sa naunang tanong. Nagpalipat-lipat ng kamay si Kiyoshi at itinera ang bola, ngunit dahil galit pa rin si Murasakibara, nanatili ang bola sa paglalaro. Mabilis na sinamantala ng Siren ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, determinado si Kiyoshi na magtagumpay. Hindi inaasahan ni Tatsuya na magtatangka ng 3-point shot ang isang center, at umiskor ang Siren. Itinanggi ito ni Murasakibara bilang puro swerte. Gaya ng inaasahan, walang data ang Yosen sa kakayahan ni Kiyoshi na mag-shoot ng 3-point. Agad na umiskor si Tatsuya para ibalik ang mga puntos sa Yosen, ngunit nanatiling mataas ang moral ng Siren, malayo pa silang sumuko. Inilagay ni Rico ang kanyang pag-asa kay Kiyoshi. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho pasulong at nagtangka ng isa pang 3-point shot. Ipinahayag ni Murasakibara na lahat ng ginawa ni Kiyoshi ay inis sa kanya at agad na sinubukang gumanti. Si Aomin, na nanonood, ay may kumpiyansang sinabi na ang Siren ang mananalo sa pagkakataong ito. Ipinasa ang bola kay Azuki, na naghahanda para sa isang shot. Mabilis na tumugon ang Yosen. Naniniwala si Rico na magiging maayos ito, dahil ang eagle eye ni Azuki ay magiging pinakamahusay dito. Tumalbog ang bola. Sa pag-angkla ni Murasakibara sa backline, walang kombinasyong pag-atake ang makakalusot, dahil sa sobrang laki at liksi niya, masyado siyang namumukod-tangi. Gayunpaman, dahil sa ganoong laki at ang tagal niyang tumalon, sinamantala ni Kiyoshi at iginiit na wala siyang balak na matalo, na-dunk niya ang bola at umiskor. Ipinagpatuloy ng Siren ang pag-atake gamit ang diskarteng ito. Sa pagkakataong ito, naisip ni Murasakibara na hindi siya dapat tumalon, ngunit nasaktan sa mga salita ni Kiyoshi, ginawa pa rin niya, at naloko muli. Ipinasa ni Azuki ang bola kay Hyuga, na hindi pinalampas ang pagkakataon, isa pang 3-point para sa Siren. Lumiit ang agwat sa 9 na puntos na lang. Tumawag ang Yosen ng timeout.
Nahulaan ni Aomin na si Murasakibara ay malamang na nawalan ng gana, siguradong may sinabi si Kiyoshi sa kanya. Ang lahat ng iyon ay nagpipilit kay Murasakibara na lumipat ng higit sa karaniwan. Inamin ni Aomin, maaaring mukhang mabait si Kiyoshi, ngunit nakakagulat na tuso siya. Masasabi ni Taiga na si Kiyoshi ay pagod na may katuturan, siya ay nagsasagawa ng maraming tungkulin sa court. Humingi ng pabor si Taiga kay Kuroko, gusto niyang itapon ni Kuroko ang kanyang singsing. Inakala ni Kuroko na ito ay isang mahalagang alaala, ngunit naniniwala si Taiga na pinipigilan lamang siya ng pag-iingat nito. Ang nakaraan ay dapat manatiling nakalimutan, ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap at ang pagiging kasama ng koponan. Nagpatuloy ang laban. Bumalik si Taiga sa court. Ipinahayag ni Kuroko na wala nang makakapigil sa kanya. Muli niyang hinarap si Tatsuya, na nagtera ng bola, pagkatapos ay lumipat sa isang fake, at pagkatapos ay tumera muli, ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Taiga ito. Natigilan si Tatsuya. Ngayon ay nagsimula na ang totoong laban. Tinanggap ni Taiga ang bola at sumugod pasulong. Naghihintay na si Murasakibara. Pinag-isipan ni Taiga kung ano ang gagawin, hindi siya maaaring umatras, hindi bilang alas ng koponan. Naglabas siya ng direktang dunk. Inamin ni Murasakibara na maaaring tumalon ng mataas si Taiga, ngunit binalaan siya na huwag magyabang, hinarang niya ang shot, na nagpabagsak kay Taiga. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Taiga. Alam pa ni Murasakibara na may binabalak si Taiga. Ipinagpatuloy ng Siren ang laro. Kakakuha pa lang ni Kiyoshi ng bola pero pinalibutan agad siya. Ang Yosen ay malinaw na nagpalipat-lipat ng mga gears, nanakaw nila ang bola sa ilang sandali. Naglunsad ng mabilis na pag-atake ang Yosen. Nakuha ni Tatsuya ang bola. Sinubukan ni Taiga na harangan ang kanyang illusion shot, ngunit nadulas sa pawis sa sahig. Bagamat inabot niya, ang bola ay dumaan lamang sa kanyang mga daliri, hindi ito pumasok. Nakuha niya ang rebound, sinisisi ang slip, ngunit may napagtanto siya. Bumalik ang bola kay Kiyoshi, na nakapaligid pa rin, ngunit pumasa siya kay Azuki. Ang lahat ay mahigpit na namarkahan, kaya nagpa siya si Azuki na mag-shot. Sumablay ang kanyang 3-point shot, ngunit kumawala ang rebound, natalo ni Kiyoshi si Murasakibara dito at umiskor. Natuwa ang Siren. Ngunit pagkatapos, biglang bumagsak si Kiyoshi sa court. Nahuli siya ni Kuroko sa oras. Nanawagan ang ref ng pansamantalang timeout. Humingi ng paumanhin si Kiyoshi, sinabing nadulas lang siya, sinasabi sa lahat na huwag mag-alala, ayos lang siya. Ang agwat ng score ay 7 puntos na ngayon pabor sa Yosen. Gusto pa rin ni Kiyoshi na magpatuloy sa paglalaro, sabay-sabay tayong manalo dito. Nagpatuloy ang laban. Hinarang ni Hyuga ang isang pasa. Napapaligiran na naman si Kiyoshi ng 3 tagapagtanggol. Napunta kay Azuki ang bola. Sa pagkakataong ito, nagsagawa ng 3-man combo move ang Siren. Nakashot si Kiyoshi, tumalbog ang bola sa backboard. Si Murasakibara, sa ibaba, ay hinarang sa paggalaw. Nagkapitalize si Taiga at umiskor, 5 points na lang ang gap. Lalong nagalit si Murasakibara, hindi na niya ito napigilan. Gusto niyang ilabas ang lahat ng frustration na naipon niya mula nang magsimula ang laban. Dudurugin na niya lahat. Nagpatuloy sa offensive si Murasakibara. Ipinaliwanag ni Kuroko, si Murasakibara ang pinaka-agresibong miyembro ng Generation of Miracles. Kahit na wala siyang hilig sa basketball at tamad, mas malakas siya sa opensa. Kapag galit, maaari siyang umiskor ng 100 puntos sa isang laro. Nagpasalamat si Coach Akira sa Siren sa paggising sa halimaw sa kanilang team. 3 manlalaro ng Siren ang sinubukang bantayan siya, napakahirap na maglaman ng halimaw. Gayunpaman, ang bola ay nakarating pa rin kay Murasakibara, at kasama ang lahat ng 3 manlalaro sa kanya, malakas siyang nagdunk tulad ng martilyo ni Thor. Agad na inilunsad ni Kiyoshi ang counter-attack. Nakita ito ni Azuki bilang pambungad sa pagkontra, ngunit naabutan siya ni Murasakibara. Muling napunta kay Kiyoshi ang bola, nagpumilit si Murasakibara na pigilan siya mismo. Ginamit ni Kiyoshi ang kanyang mga hand trick upang e-fake si Murasakibara, ngunit ginamit ni Murasakibara ang kanyang kabilang kamay para harangin muli siya. Muling nag-counter-attack ang Yosen. Ngayon ay si Taiga na ang magdepensa, ngunit si Murasakibara, ang halimaw, ay nanatiling hindi natalo. Napakalakas ng kanyang dunk na nagpabagsak sa buong backboard. Maging ang sariling mga manlalaro ng Yosen ay natigilan. Si Kiyoshi ay pagod na ngayon. Sandaling huminto ang laro, pagkatapos ay nagpatuloy. Patuloy na dinadagdagan ng Yosen ang kanilang pangunguna. Walang tigil sa pag-score si Murasakibara. Nagpatuloy ang play na may rebound. Desidido si Kiyoshi na hindi pa ito tapos.
Si Murasakibara ay nanatiling nakadikit sa kanya na parang anino at ninakaw pabalik ang bola. Pagkatapos ay nag-charge siya ng mag-isa, kinuha ang lahat. Parehong sumugod sina Taiga at Kiyoshi para ipagtanggol. Ngunit si Murasakibara ay nanatiling hindi mapigilan. Muling bumagsak si Kiyoshi sa sahig. Lumapit si Murasakibara at hinila siya pataas, sinabing ito ang katotohanan, wala na siyang magagawa, tuluyan na siyang naubos, at tiyak na matatalo ang Siren. Tinuya niya si Kiyoshi, tinanong kung masaya pa ba ang paglalaro ng basketball. Pumasok si Hyuga para pigilan si Murasakibara, at agad na pinalitan ng Siren. Opisyal na bumalik si Kuroko sa court. Humingi ng tawad si Kiyoshi at umasa kay Kuroko, na halatang bigo. Galit din si Taiga kay Murasakibara. Narinig ni Kuroko ang nakakainsultong pananalita ni Murasakibara tungkol kay Kiyoshi, at ipinahayag niya, hindi pa tapos ang laban na ito. Kahit na nasa labas siya ng court, nananatili ang kalooban ni Kiyoshi. Ako ang tatalo sa iyo. Handa na silang dalawa na mag-away ulit. Hindi sila kailanman nagbahagi ng parehong pananaw tungkol sa basketball, at hindi iyon nagbago mula noong nakaraan. Nagpatuloy ang laban. Ginamit ni Kuroko ang kanyang invisible drive para madaanan si Murasakibara. Muli niya itong hinarap ng diretso. Ngunit si Murasakibara ay tinuruan ni Tatsuya kung paano kontrahin ang nawawalang shot ni Kuroko. Ipinaliwanag ni Tatsuya na kahit na ito ay invisible, sinundan pa rin ng bola ang isang predictable na trajectory. Sinunod ni Murasakibara ang payo at sinubukang humarang. Ngunit hindi direktang tumera si Kuroko, ito ay isang pass. Si Taiga ang nagtapos ng laro, nag-score para sa Siren. Ibinasura pa rin ni Murasakibara ang mga pinag-ugnay na larong ito bilang walang iba kundi basura. Sumunod, si Kuroko ang nagmamarka kay Murasakibara. Naisip ni Murasakibara na maaaring masaktan si Kuroko sa ganitong paraan, ngunit matatag si Kuroko sa kanyang pasya. Gayunpaman, si Murasakibara ay nakaramdam ng ganap na walang presyon mula sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang bola kay Murasakibara. Sa sandaling iyon, muling naglaho si Kuroko, at biglang, natumba si Kuroko. Nagpatawag ng charging foul ang referee kay Murasakibara. Na-realize ni Aomin kung ano ang nangyari, nakalkula na ni Kuroko ang lahat at nagbait ng foul. Maging ang Siren ay nagulat na si Kuroko ay nakaisip ng paraan para bantayan si Murasakibara ng ganoon. Sinabi ni Kuroko na hindi niya gustong gawin iyon ng madalas, at hiniling sa koponan na payagan siyang ipagpatuloy ang paggamit ng defensive setup na iyon. Nagpatuloy ang laban. Ngayon, sa wakas ay ginamit ni Hyuga ang kanyang signature step back shot, na sinasabing, walang paraan na magkakamali ako nito. 3 puntos para sa Siren. Pagkatapos ay na-activate ang bagong full court man-to-man defense. Ipinagpatuloy ng Yosan ang kanilang opensa, ngunit hindi ito madali. Patuloy na nagpalit ang Siren ng mga tagapagtanggol, ito ang lineup na nagbigay daan kay Kuroko ng pinakamagandang pagkakataon na nakawin ang bola. At ginawa niya, nakawin ang bola at umiskor kaagad. Nagpatuloy ang laban, ang gap ay 4 na puntos na lang. Napanatili ng Siren ang kanilang momentum sa kanilang bagong defensive formation. Isa pang pagnanakaw ang nangyari. Si Azuki ay gumawa ng isang shot sa pagtatapos ng quarter, ngunit ang referee ay nagdesisyon na walang basket. Nagsimula ang 2 minutong pahinga. Galit na galit si Murasakibara, ngunit ayaw ng coach na ilabas niya ang kanyang galit ng walang ingat. Inilatag niya ang bagong diskarte para sa ika-4 na quarter, na sinasabi sa koponan na ayusin ang kanilang estilo upang kontrahin ang defensive setup ng Siren. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang ultimate trump card ng team ay ang combo ni Tatsuya at Murasakibara. Sa panig ng Siren, alam din nilang susubukan ng mga kalaban na kontrahin ang kanilang depensa. Biglang humingi ng permiso si Taiga na i-cover ang buong court. Gusto niyang lumaban sa lugar ni Kiyoshi. Muling pinagtibay ni Rico ang diskarte, at handa na ang lahat. Pinanood ni Kiyoshi ang lahat at na-freeze sa emosyon, talagang masaya siyang makita kung gaano naging maaasahan at pagkakaisa ang team. Nakangiti at nakaka-relax ang lahat habang naghahanda para sa mapagpasyang quarter. Ang buong koponan ay muling nag-renew ng kanilang desisyon. May isa pang kahilingan si Kiyoshi para kay Rico, sa opisyal na pagsisimula ng 4th quarter, hiniling niyang masub siya sa huling 1 o 2 minuto. Hindi talaga naiintindihan ng team ang kahilingang ito, pero pumayag si Rico, dahil kahit anong plano niya, alam niyang isa sa panganib niya ang lahat para dito. Kaya ang tanging magagawa niya ay magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay sinalamin ng Siren ang orihinal na pormasyon ng Yosan. Hindi inaasahan ni Tatsuya na si Taiga ang sumasakop sa buong court tulad ni Murasakibara. Nakagawa ang Siren ng napakalaking pressure, ngunit nagawa pa rin ng Yosan na i-pull off ang isang combination play.
Si Murasakibara naman ang muling umiskor. Hindi pa rin siya direktang hinamon ni Taiga. Ang dalawa ay patuloy na nagsusungit sa isa't isa. Ipinagpatuloy ng Siren ang kanilang hindi nakikitang full court na depensa ng tao sa tao. Tinanggap ni Tatsuya ang bola at ang Yosen ay gumalaw kasama niya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang harapin si Taiga ng direkta. Madali niya itong nilagpasan gamit ang kanyang bilis. Sa kabutihang palad, binalaan siya ni Murasakibara sa oras, kaya hindi niya nawala ang bola kay Kuroko. Ang magkabilang koponan ay nagpatuloy sa pagtulak pabalik-balik. Nagsisimula nang magwala si Tatsuya. Gumamit siya ng dribble move para lampasan si Hyuga, pagkatapos ay bumalik sa pagharap kay Taiga. Muli niyang ginamit ang kanyang illusion shot. Ngunit naisip ni Taiga ang pamamaraan, dalawang galaw lang ang nakatago sa loob ng isang shot, na sinamahan ng pinong bilis at diskarte ni Tatsuya, na lumilikha ng optical illusion sa bawat pagkakataon. Kaya naisip ni Taiga na kailangan niyang maging mas mabagal kaysa kay Tatsuya. Ngunit alam ni Tatsuya na nahuli si Taiga, kaya sa halip ay tumera siya sa unang galaw. Ipinaliwanag ni Tatsuya na maaari siyang mag-adjust sa pagitan ng dalawang bersyon depende sa sitwasyon, kaya kahit na ang pag-unawa sa paggalaw ay hindi ginagarantiyahan ang anumang kalamangan. Sa sandaling iyon, naisipan ni Taiga na pumasok muli sa zone, tulad ng dati nilang laro. Samantala, ang koponan ni Ryota ay dumating na, huli na upang lubos na maunawaan ang lahat ng nangyayari sa ngayon. Na-miss ni Kuroko ang kanyang shot. Napagtanto ni Alex na lumalala ang mga bagay para sa Siren. Patuloy na umiskor sina Murasakibara at Tatsuya para sa Yosen, at patuloy na lumalawak ang agwat. Talagang mahirap ang sitwasyon para sa Siren. Nahulaan ni Aomin na si Taiga ay nagnanais na makapasok siya sa zone. Alam niya na ang pangalawang pagkakataon ay palaging mas mahirap kaysa sa una, dahil kapag naranasan mo na ito, mas magiging mahirap itong makuha muli. Kung mas pinipilit mo ito, mas mababa ang nangyayari. Nagtagumpay si Murasakibara sa isa pang defensive play. Kinuha ni Ryota ang bola para kay Taiga at nagkomento sa kanya, sinabing hindi na niya nakikilala ang bersyong ito ni Taiga. Naisip niya na maaari silang magharap kay Murasakibara sa semifinals. Pero sa ngayon, sinabihan niya si Taiga na huwag nang mangialam ng iba. Nagsimulang magmuni-muni si Taiga, at pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya. Tinanong niya si Kuroko kung nakapasok na ba siya sa zone. Sumagot si Kuroko na hindi alintana kung gusto mo o hindi, kailangan mong magsanay ng husto. Sumang-ayon si Taiga, totoo na magagawa lang niya ang nasa loob ng sarili niyang kapangyarihan. Samantala, katatapos lang gamutin ni Riko si Kiyoshi sa infirmary. Handa na siyang bumalik para sa mga huling minuto. Bumalik sa court, nagpatuloy ang laro. Muling umiskor ang Yosen, na nagudyok sa Siren na tumawag ng timeout. Ipinahayag ni Kogane ang mga tagubilin ni Riko, ayusin nila ang kanilang pormasyon upang kontrahin si Tatsuya, at paliitin din ang hanay ng paggalaw ni Taiga upang mapanatili ang kanyang enerhiya. Sinuri din ng koponan ang kanilang mga susunod na galaw. Ang pagkakaiba ng iskor ay 11 puntos, at ipinagpatuloy ang laban. Sa sandaling ipagpatuloy ang laro, nakipaglaban si Taiga para sa bola kasama si Okamura, ngunit muli, si Murasakibara ang nakapuntos. Napansin ng Yosen na nagbago si Taiga, mas gumagalaw siya kaysa dati. Naagaw muli ni Murasakibara ang bola, ngunit hinabol pa rin siya ni Taiga para dumipensa. Gaya nga ng sinabi ni Kuroko, kamukhang kamukha niya ngayon si Aomin sa kanyang tuktok. Muli siyang nakipagsagupaan kay Murasakibara, at sa pagkakataong ito, hindi na matatalo si Murasakibara. Naniwala si Kuroko nang may katiyakan, si Taiga ang liwanag ng Siren. Pumasok na naman siya sa zone. Bumalik si Riko sa court habang ina-update siya ng bench sa sitwasyon. Patuloy na umatake ang Yosen. Sinubukan ni Tatsuya na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan, nalampasan niya ang tatlong manlalaro ng Siren, ngunit nakatayo sa harapan niya ay si Taiga sa zone. Nag-away ulit sila. Ginamit ni Tatsuya ang kanyang illusion shot, ngunit nasa himpapawid pa rin si Taiga, malinaw na hindi ito isang ordinaryong pagtalon. Mabilis na nabawi ni Kuroko ang bola, at naglunsad ng counter-attack ang Siren. Ginulat ni Taiga ang lahat sa isang matagumpay na 3-point shot. Walang inaasahan, hindi man lang niya pinanood ang pagpasok ng bola. Nagbiro pa si Hyuga, pinoses ba siya ni Midorima o ano? Si Murasakibara ang humiling ng bola. Sa pagkakataong ito, gusto niyang ilagay ang lahat ng kanyang lakas sa isang dunk, Thor's Hammer, ang kanyang signature move. Tumugon kaagad si Taiga at lumabas pa rin sa itaas. Natigilan ang Yosen. Maging si Murasakibara ay nahulog sa sahig, galit ngunit walang kapangyarihan laban kay Taiga.
Naintindihan ni Aomin, isang tao lang sa zone ang makakapigil kay Taiga ngayon. Pero alam na alam niya at ni Ryota, ang kinakailangan para makapasok sa zone ay ang pagtaya sa lahat sa laban, sa simpleng mga salita, ang mahalin ang basketball higit sa anupaman. At iyon ay isang bagay na kulang kay Murasakibara, kahit na siya ang pinakatalentadong miyembro ng Generation of Miracles. Tulad ng para kay Tatsuya, naisip ni Aomin na maaari siyang humarap sa ibang uri ng problema. Ipinagpatuloy ni Kuroko at Taiga ang kanilang mga pagsisikap. Ginamit ni Taiga ang Illusion Drive para linlangin at lampasan si Tatsuya, pagkatapos ay humarap laban kay Murasakibara. Parehong handang makipagsagupaan muli, ngunit maaari lamang magkaroon ng isang mananalo. Hindi man lang alam ni Murasakibara kung paano siya nahulog sa harap ni Taiga, si Taiga ang nanalo. Nakascore ulit ang Siren. Isang timeout ang tinawag. 3 minuto ang natitira, at ang Siren ay 4 na puntos na lamang sa likod. Pero ngayon, sinabi ni Murasakibara na ayaw na niyang maglaro. Galit na galit ang kanyang mga kasamahan, sa yugtong ito, ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Sinabi ni Murasakibara na hindi na siya makakalaban kay Taiga. Sinuntok siya ni Tatsuya sa mukha, sinabing hindi pa tapos ang laban. Ngunit tuluyan nang nawala si Murasakibara sa kanyang pananampalataya. Napagtanto ni Momoy kung bakit hindi makapasok si Tatsuya sa zone. Naniniwala si Aomin na ang mga napili lang ang makakagawa nito. Kahit na siya ay may talento, hindi siya isang kababalaghan, gaano man siya kalayo, hindi niya kailanman mapapantayan ang Generation of Miracles. Binuksan niya ang tungkol sa kanyang nararamdaman, at bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Napatigil si Murasakibara pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. At kaya, nagpatuloy ang laro. Sa pagkakataong ito, itinali ni Murasakibara ang kanyang buhok, handang makipaglaban sa lahat ng mayroon siya sa huling 3 minuto. Muling nagkaharap sina Kuroko at Murasakibara. Parehong determinado na huwag sumuko. Nagpatuloy ang laban. Naramdaman ni Azoki na hindi lang si Murasakibara, kundi pati na rin si Tatsuya, ang nakalusot. Nalampasan ni Tatsuya si Kuroko at muling hinarap si Taiga. Pinuri pa niya ang kanyang sinumpaang kapatid, ngunit napunta pa rin sa Yosen ang puntos. Ipinasa ang bola kay Murasakibara, na naghanda sa pagdunk. Dumipense si Taiga, ngunit muling ipinasa ni Murasakibara ang bola, at umiskor ang Yosen. Sa unang pagkakataon, nakipagtulungan si Murasakibara. Napagtanto ng Siren na dihado na naman sila. Tiningnan ni Taiga si Azoki, may iniisip siya. Sa pagkakataong ito, nag-dribble si Taiga, pagkatapos ay lumusot, ipinasa kay Kuroko, na agad na naunawaan at natapos ang combo play para maka-score. Sa susunod na play, sinamahan ni Taiga si Azoki, na gumanap bilang isang decoy, si Taiga ang tunay na nagtapos. Sa ngayon, lubos na umaasa ang Siren sa kapangyarihan ni Taiga. Sa kabilang panig, sina Murasakibara at Yosen ay sa wakas ay nag-uugnay sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, walang nakatakdang diskarte sa pagtatanggol sa alinmang koponan, ibig sabihin ang isang pagkakamali ay maaaring makasawi. 2 minuto ang natitira. Tinawag ni Rico si Kawahara. Si Taiga ay gumawa ng isa pang malakas na tagumpay at umiskor. Sina Tatsuya at Murasakibara ay tumugon sa isang kombinasyong play ng kanilang sarili. Tumangging umatras ang magkabilang koponan. Si Taiga ay malapit na sa kanyang limitasyon. Alam ni Hyuga na oras na para maghanap ng paraan para sirain ang koordinasyon ng Yosen. Ang bola ay lumampas sa hangganan. Gumawa ng substitution ang Siren, opisyal na bumalik si Kiyoshi sa court. Ito ang huling sandali upang agawin ang tagumpay. Ngayon ay napagtanto ng Yosen ang diskarte ng Siren sa lahat ng panahon ay hayaang makabawi si Kiyoshi. Hindi maintindihan ni Murasakibara kung ilang beses gustong durugan niya si Kiyoshi, matigas talaga ang ulo niya. Ngunit sinabi ni Kiyoshi na ang katigasan ng ulo ay ang kanyang lakas, at ngayon ay oras na upang tamasahin ang laro ng kaunti. Nagsimula ang huling 50 segundo. Itinuloy ng Yosen ang kanilang offense. Ipinagpatuloy ni Tatsuya at Murasakibara ang kanilang magkakaugnay na pag-atake, ngunit si Taiga ay nasa zone pa rin. Ibinalik ni Murasakibara ang bola. Hinarang agad ni Kiyoshi si Tatsuya. Handa na si Tatsuya na ilunsad ang kanyang illusion shot. Naniniwala si Rico na hindi pa ito tapos, dahil may paraan pa para pigilan ito, si Kiyoshi ang may karapatang mag-antala. Gumawa siya ng peking pagtalon, at naisip ni Tatsuya na nakita niya ang lahat. Kumbinsido na ang bench ng Yosen na nasa bag ang laro. Inamin ni Kiyoshi na natalo siya, ngunit sa unang shot lang. Alam niyang may ibang makakita sa pangalawa. Ang taong iyon ay si Hyuga, na nakialam at sinira ang play. Agad na ninakaw ni Kuroko ang bola,
at ang Siren ay nag-counter-attack. Nag-shoot si Taiga ng 3, ngunit hindi ito pumasok. Hinawakan ni Kiyoshi ang rebound at ipinasa ito kay Hyuga, na ang 3-point shot ay ganap na nakarating. Lumiit ang agwat, 1 puntos na lang na may 20 segundo ang natitira. Nagsimulang magpakita si Murasakibara ng mga palatandaan ng pagpasok sa zone. Mas matindi ang laban kaysa dati. Sa pagkakataong ito, naglunsad ang Yosen ng long pass. Pinagpatuloy ni Tatsuya at Murasakibara ang kanilang combo play. Hinarap ni Murasakibara si Taiga para sa isa pang dunk. Parehong nagpupumiglas ng husto. Naramdaman ni Taiga na ang dunk na ito mula kay Murasakibara ang pinakamalakas sa ngayon. Ngunit pumasok si Kiyoshi upang tumulong, sa paniniwalang mananalo ang Siren. Ito ay 2 laban sa 1, kahit hindi man natin siya magawang lumpoint, tiyak na mapapabagsak natin siya. Tinanggap ni Hyuga ang bola at itinulak pasulong. Si Murasakibara ay nagmamadaling bumalik upang ipagtanggol, siya ay opisyal na pumasok sa zone. Alam ni Ryota na ngayon, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Taiga, dahil nasa limitasyon na niya si Taiga. Ngunit itinulak pa rin ni Taiga ang lahat ng mayroon siya, dahil siya ang alas ng koponan. Anuman ang mga limitasyon, malalagpasan niya ang lahat. Muli siyang lumundag pasulong. Napagtanto ni Alex, gamitin na niya ito, ang Meteor Jam. Diretso ang bola sa hoop. Sumabog ang buong stadium. Ang Siren ang nanguna, ngunit hindi pa ito tapos. Agad na ipinasa ni Tatsuya ang bola kay Murasakibara, na mabilis na kumilos. Nawalan ng lakas si Taiga. Ngunit sa gilid, hindi na makalundag si Murasakibara. Lahat ng malalakas na paglukso sa buong laro, hindi na siya kayang suportahan ng kanyang napakalaking katawan. Sa halip ay sinubukan niyang ihagis ang bola, ngunit hinarang ito ni Kuroko. Isa pang nakakagulat na sandali. Tumunog ang final buzzer, opisyal na nanalo ang Siren sa quarter-final match. Ang magkabilang koponan ay yumoko sa isa't isa pagkatapos ng laro. Tinanggap ni Tatsuya ang pagkawala at tinupad niya ang kanyang pangako kay Taiga, na mula ngayon, hindi na siya magiging kanyang kuya. Tinanggap din naman ito ni Taiga. Nais ni Kiyoshi na makapaglaro siyang muli kay Murasakibara balang araw, ngunit sinabi ni Murasakibara na hihinto siya sa basketball, dahil pakiramdam niya ay naging masyadong boring ito. Ngunit natitiyak ni Kuroko na kahit gaano pa niya sinabing kinasusuklaman niya ito, hinding-hindi susuko si Murasakibara sa basketball. Maging si Tatsuya ay sumang-ayon, alam niyang hindi ito magtatapos sa ganoon. Umiyak si Murasakibara. Para makapasok sa zone, dapat talagang mahilig ka sa basketball, at siguro ngayon, may naintindihan na siya sa wakas. Sumunod naman ay ang semifinal match. Nakahanda na ang Siren, naghihintay sa susunod nilang kalaban na ibunyag. Nangako rin sina Kuroko at Taiga na magkikita sila ni Ryota sa semis. Nakahanda na rin si Midorima na harapin si Akashi. Nang maglaon, ibinalik ni Kuroko ang singsing kay Taiga, na sinasabing naisip niya na talagang gusto ni Taiga na huwag niya itong itapon. Pinuri ni Alex ang laban, sinabing ang kanyang 2 estudyante ay naglaro ng isang hindi kapani-paniwalang laro. Si Tatsuya at Taiga ay palaging magkapatid, ngunit magkaribal din. At iyon ang pagtatapos ng video ngayon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.